ilan lang naman ang katakahan. Magandang hapon sa Pilipinas. Ako muna ay magla-live para makapagsilbi sa inyo. Medyo naging busy nitong mga nakaraang araw. At maraming bagay na nangyari. Merong mga magaganda, meron din mga pangit. Kamusta ka, Pilipinas? Habang nag-aantay pa tayo mga viewers, sasaglit lang ako. Brother, pako muna akong tubig, please. Live muna tayo, sandali. Yeah. Silbi muna tayo sa mga kapwa-tao natin. Thank you. Okay. Nice lang yun. Magandang araw sa Pilipinas. So gaya ng nakita ninyong nitong nakaraan, nakakita kayo ng isang influencer na minsan pa lang matayog ang lipad. Maganda ang kalagayan sa buhay, personal. Ngayon, medyo namang problema. Dahil nadali siya ng pinopromote niyang sarili. Alam mo, Pilipinas, isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko tungkol sa buhay. Ang buhay up and down. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Hindi naman ganun kakomplikado. Pero kukomplikado yan kapag nagsimula ka lang maging out of control. Shades muna ako at medyo masakit sa mata yung ilaw dito. Tingnan natin baka pwedeng maging dilaw yung ilaw. Sandali lang. Okay, para hindi masyadong masakit sa mata. Idol, congrats po sa inyo. Salamat, brother. Maraming salamat. Na-appreciate ko yung mga congratulations ninyo sa akin. Pero, gaya nga ng parati naman na sinasabi ko, itong paglitaw ko sa social media, charity ang ito. Para makatulong sa kapwa-tao. Ang gusto ko lang matulungan yung mga kapwa-tao kasi as for myself, okay naman ako eh. Ngayon, gaya ng sinasabi ko kanina, alam mo ang buhay up and down. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Ngayon, ang isa sa mga magagandang bagay tungkol sa pagbaba, yung konseptong natututo ka ng humility, kababaan loob. Tapos mapapansin mo, doon na rin yung proseso kung paano magiging, ang tawag nila pagiging totoong tao. Yung konsepto kung saan minsan pa nang nasa taas ka, tapos bumaba, tapos nakaangat ka uli, tapos bumaba, tapos nakaangat ka uli. Mapapansin mo karamihan sa mga totoong tao nanggaling sa hindi birong tayog na halos narating na yung mga pangarap at nanggaling din sa pagkabagsak pagkatapos nun. Ganun ang buhay. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. Kaya huwag kayong maniniwala dun sa mga influencer na para bang ang dating alam mo yung hindi sila bumabagsak kahit kailan. Lahat ng tao bumabagsak. Lahat ng tao bumabagsak. Imagine ninyo, nakita nyo naman yung kay Elon Musk, di ba? Yung Tesla niya. Nakita ninyo kung paano naging matayog yan. Tapos nakita nyo rin at the same time na binabatikos ng mga tao to the point na nagiging violent ng mga tao towards dun sa mga sasakyan na ginawa niya at bumagsak ng gusto yung stocks nila. Tapos ngayon, medyo nakakabawi-bawi na uli. Kita mo? Kung doon sa mga bilyonaryo nangyayari yun, lalong mangyayari yun sa isang ordinaryong taong bayan na medyo umangat at nakakilala lang ng kapirasong kasikatan. Pero ang pinaka-importante at the end of the day, yung natututo tayo sa ating mga pagkakamali, sa ating mga kababagsakan. Minsan kasi pag masyadong matayog ang lipad at hindi pa nababagsak kahit kailan, mayabang talaga yan diba? Pero pagka bumagsak ka, doon ka ngayon makakatikim ng kababaan loob.
Isa sa mga pinakamalalaking bagay na natutunan ko sa buhay. Sa pagkakabagsak, doon ka matututo ng kababaan loob. Ngayon, nakita ninyo si Awit, di ba? Napakababa na ng loob, hindi katulad ng dating tayog na mataas ang tingin sa sarili. As for me, nandun ako para suportahan siya. Ang dahilan, hindi dahil sa dating pagpopromote niya ng sugal, kundi dahil sa pagpapakita niya ng pagbabagong buhay sa mga kapwa-tao. Kasi napaka-importante niyan eh. Napaka-importante nun. Lalo sa akin bilang influencer, napaka-importante na maipakita mo sa mga tao kung anong itsura ng pagbagsak. At kung ganong natututo ang mga tao ng kababaang loob kapag bumaba na sila dun sa tayog na meron man sila minsang panahon. Sobrang importante na maipakita sa mga tao yan. Lalo na si Awit. Ang general audience niya, mga kabataan eh. Napaka-importante sa mga kabataan na matuto kayo ng kababaan loob. Napaka-importante nun. So ako naman, nandun ako para suportahan si Awit. Sasabihin ng mga iba. Pero mga tao dyan, mas deserving pa ika kaysa sa kanya. At totoo naman. Totoo naman. Meron talagang mga tao na mas deserving sa kanya. Pero kailangan nyo rin maintindihan na kapag ang isang tao merong ganong kalaking impluensya, lalo na sa mga kabataan, malaki magiging tulong niya sa mga kabataan pag naipakita yung pagbabagong buhay niya. At nandun ako para suportahan siya. Yun ang hindi naiintindihan ng mga tanga eh. Ang naiintindihan lang nila, bumagsak yung mayabang na tao, pabayaan mo na lang. Oo, understood na yun. Pero yun din naman ang kagandahan kapag meron kang skill at meron ka ng nabuong pangalan para sa sarili mo sa mahabang panahon. Kapag yung pangalan na nabuo mo, na tarnish at nasira, mahihirapan ka ng makabawi. Pero magiging magandang halimbawa yan ng pagbabagong buhay. Kung magbabagong buhay ka. Yun ang nakita ko kay Awit eh. Siya mismo ngayon, sinasabi niya, hindi na daw siya magpo-promote ng sugal. Tapos siya rin mismo nagsasabi, ang gusto na niyang transition ngayon, papunta sa maayos na hanap buhay. Yung mga nagbabash sa akin kung bakit daw tinutulungan siya, huwag nyo kakalimutan Pilipinas, papaalala ko lang sa inyo. Na kaya ako lumitaw sa social media dahil minsan panahong masamang tao rin naman ako. Yung iba nakakalimot. Akala nyo mabuting tao Chichester, putang ina hindi nyo kilala kung sino ako Pilipinas. Bago pa ako lumitaw sa social media, hindi nyo kilala kung sino ako. At merong ilan sa kanila na nakakakilala sa akin. Ako ang gusto ko na lang makapagbagong buhay. Yun ang gusto ko ngayon, makapagbagong buhay. At tumutulong din ako sa ibang mga tao na nagbabagong buhay. Nakita nyo yung Project 1M, diba? Kung paano puro mga siraulong mga tao yung pinagtatanggap ko rito, na ako mismo na pagbibiktima ng ilan pa sa kanila nagpapanggap lang na nagbabagong buhay. Pero ako, the fact lang na sinabing magbabagong buhay ng isang tao, ako para sa akin dapat tulungan yun. Dapat tulungan. Lalo na kung porsigido, hindi sa bunganga lang. Nakikita mo naman kay Awit, di ba? Nagpupursigi siya. Nakikita mo rin kay Awit na nagtitinda siya ng bagoong. Puta, para sa isang taong naka-sports car, mapagtinda mo ng bagoong, putang ina, di ba? Alam mong pagbabago talaga yan. Ako nandun ako para suportahan siya. Kasi magiging magandang halimbawa si Awit. Lalong-lalo na sa mga audience niya na bata. Kung ano nagagawa ng mataas na tingin sa sarili at kung paano ang proseso ng pagbaba at pagiging humble at pagbangon ulit. Magandang umaga, magandang hapon sa iyo Pilipinas. Sige, simulan na muna tayo ng question and answer. Yung mga gustong pumila, ito yung 4 na square. Attorney Ace Sorado. Attorney Ace, hello, kamusta ka, brother? Ito ang pinaka-paborito kong abogado sa lahat ng mga abogadong kakilala ko. Attorney Ace Sorado. Paminsan-minsan, sumasama ako sa kanya kapag may mga may mga kaso. At ako paminsan-minsan nag-a-assistant sa kanya. Assistant ako minsan ni Attorney Ace. Yeah? Okay, sige. Doon muna tayo sa mga tanong ninyo. Jan Sandan. Dapat pala nila. Sarado mo muna yung pinto, brother. Tapos pakitulog sa akin ng konti lang yun. Nag-fan muna tayo ngayon kasi mahirap tayo. Good afternoon, brother. Taga saan ka? Hello, brother. Magandang hapon. Hello. Taga saan ka? Ito, Dasma. Okay. Ano tanong mo, brother? Brother, pag halimbawa bang makuha ka ng pwesto na na maliit ba? Mura ba yun sa halimbawa sa 10,000?
hindi kita masasagot diretso doon kasi there's just too many factors to consider. Una, yung budget mo. Hindi ko alam kung magkano pera mo. Pangalawa, yung foot traffic doon sa mismong lugar, kung yan o kung pangatlo, kung merong mga establishment ba sa paligid na kung ano man yung ibebenta mo, ipapatok doon sa mga establishment sa paligid o sa mga nagdaraan. There's just too many factors, brother. Ang masasabi ko sa'yo, diretso, kung gusto mong pumuesto, you have to make sure na meron kang pampondo ng kahit siguro, palagay mo na mga at the very minimal, siguro kahit mga 1 taon. Kahit mga 6 na buwan na pambayad sa upa, sa renta, sa ilaw, sa tubig. Kaya tatanong mo, paano masisigurado na may pambayad sa lahat ng yun? Kapag meron ka ng regular customers, tapos sila na rin yung bahala ngayon na magbayad nung kung ano man yung mga regular na bayarin mo. Pero you have to consider, brother, na kung halimbawa nakititinda ka sa kalsada tapos ilipat ka ng pwesto, kapag inilipat mo ang negosyo sa isang lugar, mula sa isang lugar, expect mo na mababawasan talaga yung mga dating regular customers mo doon. Kasi may mga iba hindi na willing bumiyahe para suportahan ka doon sa kung ano man yung negosyo mo. So kailangan, ang average mo niyan, I will say, kapag transferring ka from one location to another, manghuhula lang ako, I will say, siguro expect mo na 75% ng market mo mula dun sa dating negosyo mo o dun sa dating location ng negosyo mo, malalagas. Tapos ang matitira lang sa'yo dyan sa bagong pwesto, 25%. And then you have to build your market again. Kailangan mo ulit buuin yung merkado mo mula dun sa bagong pwesto. Kuha mo? So masasabi ko sa'yo, mag-ipon ka muna ng hustong-husto, brother. Kasi napakadaling maglabas ng pera para sa pwesto, pero napakahirap siguraduhin na yung pwesto na yan, papaldo talaga at kikita ka. Ang hindi mo gugustuhin, yung maipit ka sa mga bills habang nagbabayad ka pa ng pwesto. Kuha mo yun? Gets ko, bro. Follow-up question, brother. Yun lang, brother. Yun lang. Okay. Congratulations din pala, brother, sa award mo pala, brother. Congratulations. Salamat, brother. Na-appreciate kita. Thank you. Hindi naman ako importante ng tao para mabigyan ng award. Maraming salamat. Na-appreciate you. God bless you, bro. Bye. Thank you, brother. Bye-bye. Okay. So, yun tungkol dun sa award. Di ko rin alam paano ako nabigyan ng award. Basta ako, gusto ko lang tumulong sa mga kapwa-tao. Pero na-appreciate ko. Maraming salamat po dun sa mga nagbigay sa akin ng award. Dun sa artista at saka tungkol dun sa Pinoy history, maraming salamat po. 2 awards na nakuha ko magkasunod. 2 awards. Nagkagulatan na lang, may 2 pala akong award. Di ko rin alam kung saan nanggagaling yung mga yung mga awards Pero kaliwat ka ng bigay ng awards galing sa ibang lugar Yung na-appreciate ko naman yun. Brother, tinan mo nga yung ganito ko dyan. Kumakita Okay, sige. Good up yun. Tinan mo nga dun. Cordapio, good afternoon, brother. Magandang hapon sa atin sa Pinas, brother. Okay, taga saan ka ngayon? Brother, nandito pa rin ako sa Europa. Okay. Tanong mo, brother, medyo mahina ang pasok mo. Sorry, mahina yung boses ko kasi akala ko kasi pagka malakas naman, intimidating. Hingi lang ako ng update, brother, kasi parang ang tagal mong hindi nag-live. Catch up lang. Oo, medyo matagal nga akong hindi nakapag-live. Pagpasensyahan nyo na. Maraming nangyari nung mga nagdaang araw. Napakaraming nangyari. Kaliwat kanan yung sakit ng ulo, I will say, sa personal na buhay. Tapos, halo-halo ng iba-iba pang mga bagay. Nagkasakit din ako at the same time. Tapos, meron pang isa pang sakit ng ulo na kinasakit talaga ng puso ko na itong mga nakaraan. Alam niyo naman as much as possible, I try my best na kapag okay yung nararamdaman ko, ihaharap ako sa inyo. Pero meron talagang isang malaking sakit sa puso na nangyari na itong mga nakaraan. Hindi naman, hindi yan health issue, hindi ganun. Kasi okay naman ang katawan ko, wala naman ako masyadong maraming nararamdaman sa katawan ko. Pero merong nangyari na itong nakaraan na as much as gusto kong ikwento sa inyo kasi parte ng Project 1M yun hindi ko maikwento sa inyo Ayoko naman sabihin pinaglilihiman, pero may mga bagay na ang hirap lang talagang sabihin kasi merong kapwa-tao na madudurog kapag inilabas ko yun. Ayoko namang mangyari pero ikinasakit talaga ng kalooban ko yun itong nakaraang panahon. So yun yung mga nangyari nitong mga nakaraan. Bukod pa dun sa kaliwat kanan na meetings na ng mga importanteng tao at saka mga kakilala. Kasi nakakalabas-labas na ako Ito yung isa sa mga privileges ng
pagiging negosyante na kapag ka okay yung negosyo mo at tuloy-tuloy, eh makakasaglit-saglit ka na. Makakalabas-labas ka na kahit paminsan-minsan. Paminsan-minsan, pero dapat ang default mo niyan, eh babalik ka pa rin doon sa negosyo at hindi ang default mo, eh hihilata lang. Kasi yung iba, kapag ka okay na yung negosyo, ginagawa, humihilata, tapos pinagagawa na sa tao lahat ng mga trabaho. Eh, di gagana yung pagka ganun. Supposed to be, ang default mo, pabalik-balik ka pa rin doon sa mismong negosyo at nagmamaniobra ka pa rin at nagmamaneho ka pa rin at makikita mo pa rin lahat ng nangyayari. Pati lahat ng katarantaduhan ng mga empleyado mo, dapat nakikita mo pa rin. Pati yung mga tamang ginagawa nila, dapat na-acknowledge mo pa din. Yun. So, yun ang nangyari nitong mga nakaraang araw. Medyo maraming sakit ng ulo, pero medyo marami rin kasi ako makakausap nitong mga nakaraang araw. Meron akong mga binubuo na mga konsepto na hopefully makakatulong sa maraming tao. Alam niyo naman, gaya pa rin ng dati, hindi naman ako interesado in tumakbo sa politika. At gaya pa rin ng dati, hindi naman ito para personal kong pagkaperahan o para sumikat ako. Hindi naman ganun eh. Lahat ng kinikilos ko ngayon, siguro dahil, ewan ko, baka tumatanda na yata ako. Siguro ganun ang advantage ng walang anak. Kasi pag may anak ka, payapaisip mo, may alam mo susunod na lahi ka, ganun, tapos may pagmamanahan ka ng mga pinaghirapan mo. Pero pag wala kang anak, alam mo yung nagsusumakit ka na para sa buhay ng ibang tao pag wala kang anak. Ganun siguro yung masasabi ko dun. So alam nyo nung kapag nawala ako, and when I say nawala, ibig sabihin hindi ako nakapag-live, hindi naman namatay pa, masyado pang maga yun. Pero pag hindi ako nakapag-live, ang ibig sabihin yan, either inaasikaso ko yung sarili ko o inaasikaso ko yung ibang tao para makatulong lalo sa mas marami pang mga tao. Katulad yan, ngayon inaasikaso ko ngayon na matulungan si Awit. Kasi malaking pakinabang yun para sa mga tao kapag umalagwa ulit yung buhay ni Awit. Tapos this time, I will be in a healthier mindset na hindi na para magyabang, kundi para makapaghanap buhay ng patas at maipakita sa mga tao kung paano yung paghahanap buhay ng maayos. So yun ang ginagawa ko. Itong mga nakaraan, pinagkakaabala ko matulungan muna si Awit at saka yung iba pang mga kaibigan ko. Yun. Follow-up question ba? Salamat na-appreciate yung brother. Salamat pakabihira ng sa akin. Alam mo nahihiya na nga ako dun sa loob ng inbox, yung the churches, datong inbox ng Project 1M. Ang daming nagme-message sa akin at hinahanap nga ang live ko. Ako naman, ang problema ko naman, hindi naman masignitan ng oras yung live kasi either marami akong ginagawa na hindi talaga kayang isingit yung live o yung internet unstable. May mga lugar na pinupuntahan ako, liblib talaga eh. Pagka unstable yung internet, paano ka naman makakapag-live pagka ganun? Kahit pa meron kang konting oras sa 2-3 oras, hindi kaya eh. Yun. Doon tayo sa mga tanong mo, brother. Salamat, na-appreciate yun sobra. Hindi, sa totoo lang naman, brother, yun pa lang muna yung tanong ko sa ngayon. Kasi most of the time naman, pagka yung personal questions ko talaga na makakatulong para sa akin, itinatanong ko talaga directly sa'yo. Sa ngayon lang talaga, mas matimbang na curious ako o kami o lahat kami na avid listener mo na matagal kang nawala sa live. Pero good thing na rin na parang nakapag-focus ka rin ngayon sa sarili mo. At least, di ba? Parang magandang bagay yun na ipinapakita mo rin na tao ka lang. Tama naman yan. Brother, yun muna yun. Yun muna sa isa pa pala, gusto ko rin ibigay alam sa inyong lahat, lalo na sa mga nakikinig sa akin dito. Yung tondo kung saan ako namasura, nagka-problema sila, nakita ko na sunugan. Bibisita ako ron. Baka Thursday siguro bumisita ako ron. So yung mga gustong sumabay, i-PM nyo na lang ako kung gusto nyo rin tumulong doon sa tondo. Iyon yung lugar kung saan napakaraming taong natuto galing sa akin. Ngayon, sila naman ang nangangailangan, di matulungan din natin sila sa kung paano mang paraan tayo makakatulong sa kanila. Lalo na yung junk shop kung saan ako namasura. Nasunog yung junk shop. Hindi ko alam kung nakita ninyo yun, pero doon yun sa Road 10 sa Tondo. So kung sino man sa inyo interesado, pwede nyo ako i-PM. Dito lang din sa Project 1M. Tignan natin kung ano magagawa natin tulong. Mga bandang Thursday, naglilikom pa ako ng kung ano man yung mga mabibili ko. Gamit yung konting pera ko at saka yung ilang mga kaibigan ko na willing din na tumulong. Sige, follow-up question, brother. Baka meron ka. Yun muna, brother. Maraming salamat. Okay, thank you very much, brother. Salamat. Appreciate kita. Salamat. Appreciate yun yung mga taong nangangamusta sa akin. Clinton Lloyd Dimson. Sige, mga gusto umakyat sa live para pagtanong, nandito yung 4 na squares may bandang gilid sa kaliwa.
Yun yung option para, yun yung button, para makapag-request kayo na umakyat sa live. Sige. Yung mga nasa YouTube, pakishare nyo nga muna to. Pakishare nyo muna to. Brother, good afternoon. Taga saan ka? Hello po. Hello, brother. Taga saan ka? Taga ano, Sir Teresa? Nagpuputol-putol ka, brother. Taga saan ka? Taga Teresa po. Teresa. Rizal? Apa, Rizal. Kapitbahay. Okay. Kapitbahay. Okay. Ano tanong mo, brother? Bali, ano na, Sir, natanong ko lang ay, yung anong opinion nyo about sa ano, Sir, yung Catholicism is paganism? Tama ba yun? There is some truth to that, I will say. Kasi tungkol dun sa konsepto na sa paganismo kasi kahit ano sinasamba eh. Nasa ano yan eh, nasa pasyong katoliko yan eh. Kahit ano sinasamba, nasa pasyong katoliko yan, nabasa ko yung pasyong katoliko eh, paganismo, kahit ano sinasamba. Eh ganun sa katolisismo eh, wala namang ma-offend ano. Pero kung makikita ninyo, minsan kahoy, bato, eh ang sabi nila, pinatutungkol daw nila sa Diyos yun. Sabi nila, pinatutungkol nila sa Diyos. Pero pag binasa mo buong Biblia, di pumapayag ang Diyos sa kahoy at saka sa bato na luluhuran mo. Hindi pumapayag ang Diyos sa ganun eh. Kahit pa sabihin mong ipapatungkol mo sa Kanya. Kasi ganun din naman ang paganismo eh. In case hindi nyo alam, ang paganismo, ganun din. Gagawa silang kahoy, bato, tapos ipapatungkol nila dun sa Diyos nila. Yun, parehas lang. Parehas ang konsepto. Pero ito naman, itong Katolisismo, they're under the umbrella of Christianism, I will say. Tapos malaki rin naman ang naiambag nila. Siyempre, di mo naman pwedeng i-addis yun. Malaki ang naiambag nila dun sa pagkalat ng Kristyanismo dahil sila ang nag-compile ng Biblia eh. Nag-compile, hindi bumuo ng Biblia. Kasi iba sinasabi, galing daw sa Katoliko ang Biblia. Hindi po galing sa Katoliko ang Biblia. Bago pa lumitaw ang Katolisismo, meron ng Biblia. Andyan ang lumang tipan na kinumpile ng mga Hudyo, sila Moises, at saka yung mga sumunod na mga propeta. Tapos paglipas ng panahon, na i-hand over yan dun sa mga Hudyo na namahala. Tapos yung mga buhay. Kasi iba't ibang panahon yan eh, in case hindi nyo alam. That's somewhere around, I will say, 1,500 years in the making. Yung mga libro ng nasa Biblia, 1,500 years in the making. Somewhere close to that number. So, ibig sabihin nun, hindi yan Katoliko ang gumawa ng Biblia. Di ganun. Matagal lang mayroong Biblia. Ibig sabihin kasi ng Biblia, galing yan sa salitang Biblion. Ang Biblion, isang libro. Ang Biblia, maraming libro. Ganun yung konsepto nun eh. So ngayon, under that concept, alam mong hindi Katoliko ang gumawa ng Biblia kasi they're under Christianism. And that also means hindi sila yung sumulat ng mga lumang tipan kasi hindi naman Kristiyano yung mga tao nandun sa lumang tipan. Ganun yung konsepto. Pero kung tatanungin mo, paganism ba? There's some truth to that. Not in total sense, I will say. Pero there's some truth to that. Yan ang masasabi ko ron. Follow-up question, brothers. Ay, Sir, kasi ako Katoliko ako. Bali, Tama ba yung ginagawa ko, Sir, na hanapan ng mga kamalian yung relihiyon ko? Kasi naguguluhan din ako. Hindi dapat ang ginahanap ay kamalian. Dapat ang hinahanap mo, katotohanan. Sa paghahanap ng katotohanan, makakakita ka ng kamalian. Kasi depende yan, brother, kung ano pinopokusan mo. Pag ang pinopokusan mo, ang tawag nila dyan, red car syndrome. Red car syndrome. Ang konsepto ng red car syndrome, sa dinami-dami ng kotse sa kalsada, puro red car lang yung nakikita mo. Ngayon, ang hinahanap mo dapat, katotohanan. Kasi yun yung nakasulat sa Biblia. Humanap ka ng katotohanan, bumili ka ng katwiran, yun ang nakasulat eh. Kalawat kanan yun eh. Sa luma at saka sa bagong tipan, puro ang nakasulat, humanap ka ng katotohanan, bumili ka ng katwiran. Puro ganun yung nakasulat sa Biblia eh. Ngayon, that being said, hindi mo rin naman pwedeng ialis na may mga bagay na hindi totoo na masasalunga ka along the way na mga pinaniniwalaan din ng mga tao at the same time. So ang hahanapin mo katotohanan. Ang sabi nga ni Pablo sa Biblia, subukin ninyo ang lahat ng bagay, ingatan ninyo ang mabuti at layuan ninyo ang anyo ng masama. So susubukin mo ngayon lahat ng bagay. That being said, ang hahanapin mo yung mga katotohanan at kabutihan para mai-execute mo. Along the way, makakasalunga ka ng mga bagay na hindi totoo at mga kasinungalingan at mga kamalian, you just have to stay away from those. Kuha mo, brother. Ayun nga, Sir. Kasi nahihilig talaga ako manood ng debate ni Eli Soriano kaso walang umuubos sa kanya na yung mga Catholic defender ba yun?
Oo, kasi ang isa sa mga trouble talaga ng Katolisismo, maraming bagay na naimbento lang under the faith of Roman Catholic, na mga bagay na hindi naman kasama sa mga pinaniwalaan ng mga naunang Kristiyano. Halimbawa, yung rosaryo, wala ka namang mababasa sa Biblia yung rosaryo. Wala kang mababasang ganun sa Biblia. Ngayon, ang gagawin nila, mag-iimbento ng konsepto, tapos pagka-imbento, hahanapan na lang ng ebidensya. Kung ano yung pinakamalapit na nakasulat sa Biblia, palalabasin nila, yun daw yun. Ganun. Katulad nun, yung kay Josue, di ba? Pinagawa daw ika ng pinagawa daw ika ng Diyos na kabanantipan, di ba? O yan, ika, may utos, gumawa ika ng kabanantipan. Yung kabanantipan, meron daw ika yung mga merong mga estatwa, mga ribul-ribulto ika ng mga kerubin, gano'n. Okay, yung nga nakasulat nga sa Biblia yun. Di ba? Wala naman tayong pagdududa dun Pero nakasulat ba dun, kailangan luhuran yun. Katulad na ginagawa ng Katolisismo. Di ba? Nakasulat din ba dun, di ba, na sila inutusan. Ang tanong, ikaw ba inutusan? Kung sino ka man na gumagawa ng mga ribul-ribulto. Di ba? Sila ang inutusan noong unang panahon. Pero humanap ka sa bagong tipan na inutusan ng Diyos ang kahit na sino sa bagong tipan na gumawa ng ganun. Wala akong nabasang ganun Wala akong nabasang ganun. Yung mga apostol nga, nung sila niluhuran, sabi nila, ingatan ninyo, huwag gawin yan. Kami mga kapwa nyo alipin din. Pare-parehas lang sila. Yung mga apostol yun, mga totoong apostol niluhuran. Tapos hindi sila pumayag. Pero sa Katolisismo, gumagawa sila ng mga rebulto ng mga santo at niluluhuran at okay lang yun. Walang pumapalag. Di ba? See the difference? Yun ang pinagkaiba Makikita mo yung mga bagay na nakasulat at saka yung mga bagay na hindi nakasulat. Makikita mo rin yung mga bagay na katotohanan. Makikita mo rin yung mga bagay na kasinungalingan. Makikita mo rin isa sa mga mapapansin mo, yung mga bagay na may basihan, madaling paniwalaan. Madali ring ipaliwanag kasi isang buklat lang ng talata, kita mo kagad yung basihan Pero yung mga bagay na walang basihan, mahirap talagang ipaliwanag yan. Katulad nung rosaryo, gaya nga na sabi ko. Wala akong mabasa sa Biblia ang rosaryo Wala akong mabasang inutos ni Kristo yan o ni Maria kasi pinatutungkol nila kay Maria yung rosaryo Wala naman ako mabasa na si Maria mismo ang gumawa ng rosaryo. Wala rin ako mabasa sa Biblia na inutos niya ang pagro-rosaryo. Wala akong makitang ganun Di ba? So sa mga ganong aspeto, maiintindihan mo may mga bagay na nakasulat noong unang panahon na mga bagay na ritual na ginawa nila. Tapos may mga bagay din na mga ritual na ginagawa ngayon na hindi mo mababasa galing dun sa mga nauna. Yun ang mapapansin mo. And I'm not saying na tama o mali ang Katolisismo. Huwag nyo mapagkamalian. Ako, bahala na lang kayo. Ang ginagawa ko, hinihimay ko. Kasi may mga bagay na magaganda rin naman sa Katolisismo. Katulad ng abulian ng Katolisismo. Hindi katulad ng greedy pigs ng mga ibang relihiyong sampay bakod na 10% ang hinihingi sa miyembro. 'Di ba? Makikita mo rin yun Hindi mo naman pwedeng i-disregard yun na mas okay yung abulian ng Katoliko kaysa sa abulian ng ibang mga relihiyon na ang tatakaw sa pera. Kasi sa Katoliko, nabuhay akong Katoliko, naalala ko kahit 5 piso lang bigay mo, ayos lang. 10 piso, ayos lang. Kapag ka malaki-laki bigay mo, okay lang din. Parehas lang ang reaction. Kung ano yung binigay mo sa malaki, ganun din ang reaction sa maliit. Parehas lang. Hindi katulad sa iba na parang umaasim ang pakisama sa'yo pag maliit ang bigay mo. Yun ang mapapansin mo Pero yun, isa nga lang sa trouble din pagdating sa pera sa Katolisismo, syempre, kailangan mo rin isama sa equation yun na merong bayad ang kasal, merong bayad ang binyag, at marami pang iba-ibang mga seremonya na hindi mo naman mababasa nung panahon ni Kristo na nagpabayad sila dun sa mga seremonya na yun. Yun ang masasabi ko ron. Ako, ang ginagawa ko, hinihimay ko lang. Hinihimay ko. May mga bagay na magaganda, may mga bagay na pangit. O di himayin mo na lang lahat, tapos tignan mo ngayon yung overall kung positive ba o negative. Yan ang masasabi ko. Follow-up question, brother. Ayun kasi sir, minsan nagtatalo kami ng asawa ko kasi sila gusto magsimba din sa Antipolo. Ako medyo umiiwas-iwas ako Di pa bayaan mo sila kung saan nila gusto magsimba. Kanya-kanyang trip yun Diba? Ganun lang naman yun Kanya-kanyang trip yun Alam mo, yung religion, it is a journey of your own, brother. Yun nga lang siguro isa sa mga trouble, siguro baka, alam mo yun, Katoliko ka, tapos medyo nahihimas-masang ka na, I will say. Yun nga talaga, magiging ng ulo mo talaga yan along the way. Kasi yan din yung napansin kong pinagdidivisionan ng maraming mga tao Yung pagka naging mag-asawa sila, tapos magkaiba religion nila, pareha sila ng religion in the past, tapos merong isang piraso na iba ng religion, ang nangyayari, nag-aaway lang. Tapos minsan may mga pagkakataon, nauuloy pa sa hiwalayan. I will say, para hindi na lang magulo,
it can be a journey of your own. Sarili mong journey yan. Tapos sasasayo na lang kung makakatak mo ang misis mo o ang anak mo o kung sino man. Pero mahirap kasi yung konsepto ng pagpipilit. Mahirap yung konsepto ng pagpipilit. Kapag ipinilit mo isang bagay o isang konsepto katulad ng religion sa ibang tao, lalo na kung malalim ang tanim ng religion sa isang tao, magkakaproblema ka talaga doon sa tao na tapos magiging personalan yan. Supposed to be, dapat may ang tawag compartmentalization. Dapat hiwalay yung usaping religion, hiwalay usaping pamilya, hiwalay usaping hanap buhay, hiwalay usaping kung ano pa mang iba pang mga bagay. Supposed to be, dapat ganun eh. Compartmentalization. Kaya, minsan mapapansin niyo, nitong mga nakaraan, mapapansin niyo, bakit Chester, nitong nakaraan, parang sumasama ka dun sa mga vlogger na nagpo-promote ng sugal? Makikita niyo yun, di ba? Bakit yung ibang vlogger, sumasama ka dun sa mga nagpo-promote ng vape? Ang tawag doon, compartmentalization. Paano compartmentalization? Nagpo-promote sila ng sugal. Hindi naman ako kasama makikipromote nun eh. Ako nga humahatak sa kanila, wag na mag-promote ng sugal eh. Ako nga humahatak sa kanila, natigil na yung pagpo-promote ng kung ano kalechikan. Diba? Yun ang ginagawa ko ngayon. Kaya, syempre, obviously, hindi mo naman mahahatak dahil pera-pera yan eh. Pero there will come a time that those people will fall down kasi lahat naman tayo bumabagsak every now and then. And if they have enough influence, then I will be there para tulungan sila makabangon uli para makapagbagong buhay sila. O di dadami ngayon matitinong influencer sa Pilipinas. Yung iba tanga eh, bobo eh. Tangina, nakakita lang, nakasama ko si Rendon, nakita kasama ko si Hammerman, nakita kasama ko si Awit. Nasa isip kagad nila kung ano yung ginagawa ng mga tao na gagawin ko. Hindi tanga, resigado na ako. Hindi na ako interesado sa pera. When I say hindi ako interesado sa pera, ako mismo gumagawa ng sarili kong pera at hindi ako interesadong makipamera dun sa kung ano man yung ginagawa nila. Sa akin, ang importante, yung simpleng konsepto na makatulong sa sobrang daming tao. At yung mga yan na nakikita ninyo sa social media, may mga impluensya yung mga yan. Eh kung maka-impluensya kami pare-parehas na magbagong buhay ang mga tao at maging matitino. O di maganda ngayon ang kalalabasan ng Pilipinas. Tangin ng mga tao to, bobo talaga eh. Ibabas niyo pa ako. Ano ba akala niyo sa akin? Tanga, hindi ko nakikita ko promote ng sugal yun. Bobo, puta. Ay nako. Anyways, follow-up question, brother. Wala na sir, okay na po yun. Bali, maghahanap pa din ako ng katotohanan sa religion. Good for you, brother. Kasi lahat tayo, supposed to be, dapat ganun ang ginagawa. Ang mga idagdag ko lang, alam ninyo Pilipinas, paalala ko lang sa inyo, na isang araw, mawawala ka rito sa mundo. Nakakalimot tayo kasi ang lalakas nyo pa eh. Ang sarap pa ng pakiramdam natin. Yung buong sistema ng katawan natin gumagana. Tapos may pera ka, may bahay ka, o may pang-upa ka ng bahay, may bubong ka sa ibabaw ng ulo mo, may pagkain ka, may damit kang nasusot, may mga anak ka. Pero one of those days, you will face your Creator if there is such. Maigi na nakapag-invest ka sa kabilang buhay. Kasi ngayon nanonood ako ng mga wala pa kasi akong pera papunta ng Egypt. Nakikita ko kasi yung mga nakikita ko yung mga pharaoh dun sa Egypt, naghanda ng husto para sa kabilang buhay nila. Na ipinatayo nila yung mga megalithic structures, tapos ipinabalot nila yung mga katawan nila ng kung ano, iba-ibang klase ng pambalot para ma-mummify yung katawan nila. Pati aso, pati pusa nila, sinasama nila sa libingan. Tapos mayroon pang mga buhaya na mummified din. Tapos alam mo yun, may mga hindi birong laki ng mga bagay na ginawa yung mga Egyptian noong unang panahon kasi fascinated sila sa kabilang buhay. Ako rin, fascinated din ako sa kabilang buhay eh. Netong mga nakaraan niya, kung makikita ninyo, puro mga Muslim yung kasama ko, kapuntuhan ko, ang dami nila. Kasi fascinated talaga ako sa kabilang buhay. Alam mo, dito sa buhay na to, okay na ako, isold na ako rito eh. Rockstar na ako rito eh, diba? Alam ko paano gumawa ng pera. Alam ko kung paano makipagkwentuhan sa mga tao. Alam ko paano gumawa ng connections, ng mga negosyo, at ng kung ano-ano pa. Okay na ako rito eh. Meron ng kasikatan pa akong nakuha na tanga, dagdag na lang to eh. Out of the usual na kaya na maging sikat ka. Hindi normal na maging sikat ka. Dagdag na lang ito eh. Pero alam mo, isa sa mga pinakamalalaking bagay na endeavor ko para sa sarili ko, and I'm doing myself a huge favor, yung kabilang buhay. Sobrang importante yun. So kung meron man ako mai-influensya sa inyo, Pilipinas, ipapaalala ko lang sa inyo na one of those days, you will be one of those dried bones inside those coffins. Magiging isa ka nilang doon sa mga tuyong buto na nasa loob ng mga libingan. Tapos hindi ka nakilala, tapos wala nang balita kung ano nangyari sa'yo, and you will have a journey of your own in the afterlife. Papaalala ko lang sa inyo, mamamatay ka. Mag-invest ka ng gusto sa kabilang buhay. Hindi habang buhay malakas ka. Yun ang masasabi ko na, brother. Follow-up question, go.
Ayun lang, sir. Salamat dahil sa'yo ko din na ano yun, sir, yung na-realize na, oo nga, no? Kala ko immortal ako. Mamamatay din pala ako. Oo, brother, pag nagkasakit ka, maintindihan mo, lalo na na-hospital ka. Pag may Ayun nga, sakit ka sir. lang, nasa bahay ka, ininuman mo ng gamot, baka hindi yun. Pero yung na-hospital ka talaga dahil merong sobrang tinding sakit tapos hindi mo kaya, kailangan dali sa ospital, tapos pakiramdam mo, mamamatay ka na, yun, makakapagpagising sa'yo. Minsan, Ayun, pag sir, napunta ka ano, sa nung ano nasend mo, ka nga sa paalala ko lang sa TikTok. inyo, ito paalala ko lang din sa inyo, Pilipinas, bumisita kayo sa mga, sa mga patay. And when I say mga patay, yung mga nasa cemetery, okay na yun eh. Pero yung mga kamamatay lang, yung mga kaibigan ninyo, kung ano man, naabutan ng kamatayan, gano'n. Kasi along the way, makakasalunga ka ng maraming ganyan as time goes by. Sa isang taon, ako halos ang dami kong binibisitang patay. Tapos marirealize mo, puta, pare-parehas yung kwentuhan nila kapag ka may patay. No, una-unahan lang naman yan eh. Doon din naman ang punta nun. Pare-parehas ang kwentuhan nila. Isang araw, makikita-kita rin naman tayo dun sa kabila. Puro ganun ang kwento. Tapos marirealize mo, overall, yun talaga yung pinakakalundu-lunduan talaga eh. Lahat tayo mamamatay, tapos lahat tayo makikita-kita sa kabila, tapos ayusin mo yung buhay mo rito para pag kwentuhan tayo sa kabilang buhay, magaganda yung mga kwentuhan natin, tapos hindi ka mapunta sa impyerno. Yun ang pinaka-practical. Yun ang pinaka-practical. Dito pa lang sa buhay na to, maghanda ka na para sa sarili mo, magparami ka ng pera. Oo, kasi mapapakinabangan mo rin yung pera na yan. Nakakapagpahamak yan, pero kaya dahan-dahan ka lang dapat sa paggawa ng pera. O, tinan mo si Awit, nadali ng husto. O, di ba? Nakakapagpahamak ang pera, pero maigi kung marami kang pera kasi mapapakinabangan mo yan dito sa buhay na to. Pero dapat, supposed to be, ang pinalundo ng lahat ng bagay na kinapopokusan natin, yung kabila. May Diyos ba o wala? Yan yung bagay na sobrang importante eh. Yan masabi ko ron. Follow-up question, brother. Wala na, sir. Okay na po. Salamat. Okay. Thank you, brother. Bye-bye. So, Okay. Next time. Side. Mahad. Okay. Yung mga gusto umakit sa live, dito yung 4 na square sa may bandang kaliwa, sa gilid. Andyan yung option para mag-request kayo na umakit sa live. Brother, good afternoon. Taga saan ka? Brother, taga saan ka? Assalamualaikum. Walaikum salam, brother. I'm Maharlika Village, bro. Maharlika Tagig, Village. bro. Napabisita ako dyan sa Blue Mouse na ito nakaraan. Hindi ko pa nga napapost. Pero literal, napadaan lang talaga. Hindi ako makapasok kasi nakastress ako eh. Matagal, bro. Brother Chichester, matagal na akong taga-suporta nyo. Since way back 2019, before pandemic, hindi ka pa gaano kilala. Napansin na kita sa mga videos mo. Kinumpare nga kita sa isang kilalang motivational speaker na si tawag dito. Binansagan kitang Andrew Tate ng Pinas eh. Ako yung nagko-comment sa iyo eh. Andrew Tate ng Pinas ka, malaking impact ng mga kagaya namin. May mga i-share sana ako na sa mga viewers kung ano yung mga nangyari sa akin. Doon tayo sa ano mo, brother. Wala naman akong gaanong tanong sa iyo, bro. Pero one day balak kong pumunta sa store mo. Makita lang kita. Okay na 'yun sa akin, bro. Makabili ako ng tinitinda mo doon. One day, inshallah. sa question mo kasi taga-suporta mo, okay. Palagi akong nakikinig sa mga videos mo. And nakita ko kasi na bagong upload mo, may mga brothers tayong pumunta dyan sa inyo, sa tindahan mo. And hopefully, keep on your path lang, brother. And inshallah, magkikita tayo. Makakapag-visit ako. Kasi hindi mo na ako magpapakita dito sa Facebook. Kasi in some reasons. Dahil dati, bro, dati kasi, bro, entrepreneur ako, philanthropist. Bumagsak yung business ko eh. May some reasons. Bumagsak yung business Nangyayari ko. talaga yun, ba? Inshallah one day makakabisit ako sa iyo kasi kumbaga I admire you bilang isang motivational speaker na bihira na may katulad mo na 'di ba? Tumatayo at nagbibigay ng inspirasyon, advice sa mga taong tulad namin.
Inshallah. Salamat, brother. Salamat. Matanong lang, brother, anong oras ka pala doon sa store mo na usually nandun ka? Madalas kapag I will say mula alas 9 onwards. Kasi may mga meetings kasi also every now and then. Minsan may mga pagkakataon maaga, pero madalas nasa alas 9 onwards nandun na. Isang tausug ako, bro, na taga-suporta mo. Matagal na kitang kilala. Matagal na akong sumusubaybay sa'yo. Tausug, when you say tausug, from southernmost part, kami yung unang naging Muslim dito sa Pilipinas, yung tribo namin. Excited ako makilala yung mga tribo mga brother. Punta ako ng Mindanao. Bandang dulo ng Mindanao sa mga tao. I know it myself, brother, na you're still on the path, on learning process, na you are a seeker. I know na hindi ka pa talaga 100% na yumayakap sa Islam. But when we say Islam kasi, brother, total submission to the will of God. Pero ikaw kasi napakatalino mong tao, I think one day mahahanap mo kung anong yung hinahanap ng puso mo. Kasi sabi pa nga ni Jesus Christ, find tawag dito, yung seek the truth, and the truth will set you free. Yeah. Kaya yun lang, brother, maraming salamat. Pagpasensyahan mo na ako na sumama ako sa live mo. Pero I hope one day makakapagbisita ako sa iyo and ma-meet kita in personal. Marami akong gustong i-share sa iyo, brother. Marami akong gustong i-share at yun, inshallah. Excited ako sa mga kwento mo, brother. Inshallah. Salamat, brother. Napaka-humble mong tao. Kahit ganyan ng sitwasyon mo, dinig ko sa mga kapwa natin, sa mga brothers natin, ikaw yung tipong taong na nakikinig at willing ka ring makinig at nakikipagkwentuhan sa mga tulad namin. Inshallah. God will guide you. Inshallah. Okay, brother. Pag-ingatan nawa ka ng dakilang Panginoon at keep safe always. And God bless you more. Inshallah. Salamat, brother. Nakakatawa naman. Nakakahinga ako ng maluwag kapag gagaling yung mga kwento. Sige, next na tayo. Nurse EJ. Sarap ng buhay. Nurse EJ, good afternoon. Taga saan ka? Hello, Nurse EJ. Yung ating nurse, wala. Tulog ba yata? Nurse EJ, good afternoon. Taga saan ka? Wala. Okay. So, yung mga gusto umakyat sa live, nandito yung 4 na square. Nandyan yung option para mag-request na umakyat sa live. Sarap ng buhay. Rigo David. Rigo David. Good afternoon, brother. Taga saan ka? Taga-Tagig ako, brother. Tagig. Okay. Ano tanong mo? Ito mahalagang tanong kasi sabi mo nakuha mo na lahat, di ba? Di naman lahat. Nakuha ko yung lahat ng kailangan. Pero yung gusto, hindi pa. Hindi pa nga kita nakukuha eh. Sige, itong tanong ko. Sige. Kung lahat ng bagay sa buhay mo ay biglang nawala bukas, ano yung una mong babalikan tsaka bakit? Babalik lang ako sa karunungan. I will always seek to find wisdom. Gaya pa rin ng dati. Kasi lahat ng bagay na pinaghirapan ko sa karunungan. Alam mo yung swerte na malinaw ang isip ko, na alam ko kung paano ayusin yung katawan ko para magkaroon ako ng lakas, para makapaghanap buhay ako, para makabalik ulit sa lahat ng mga bagay na dati kong ginagawa. Yun ang isa sa mga bagay na swerte ko eh. Yung swerte ko talaga meron akong matinding love, I will say, for wisdom.
para sa karunungan. Kasi sa mahabang panahon napapansin ko ito yung pattern eh. Ako, mahilig lang akong makapunan ng pattern eh. Yun napapansin ko eh. Kahit sa mga tao, patterns ang napapansin ko. Yung paano, halimbawa, pagka lumilingon ang mata, tapos lingon ng lingon sa kaliwa, o kinakausap mo, hindi makatingin ng diretsyo, o kinakausap mo, lumilipad. Lumilipad ang utak, o lumilipad ang isip, o lumilipad ang mata. Yun, mapapansin mo, patterns yan, brother. Yung kilos ng kamay, kilos ng balikat. Ako, ito napansin kong pattern, brother. Isa sa mga pinakamalalaking bagay na napansin ko, pag alam na alam mo yung ginagawa mo, tapos sinamahan mo ng confidence, ituturing ka ng mga taong eksperto dun sa bagay na yun. Tapos, pag itinuturing ka na eksperto sa isang bagay, money will come along. Darating ang pera. Kasi tinuturing ka ng eksperto sa isang bagay eh. Tapos mapapansin mo rin at the same time, habang lumalalim ka sa bagay na field of expertise mo, lumalaki rin pati bayad sa'yo. Yun ang mapapansin mo. So tungkol sa pagbagsak, madali sa aking makabangon ulit. Kasi meron akong mga fields of expertise na alam at kabisado ko talaga. Sa personal na buhay. Ngayon, isa pang dumagdag din, social media. Kahit ano ngayon ang simulan ko sa social media, alam kong papaldo na. Huwag lang masisira ang pangalan ko. Siyempre, hindi yan dun sa puntong pagyayabang, pero dun yan sa punto na alam mo nang maraming sumusuporta sa'yo, sila rin bibili ng produkto mo. Kaya nakakita nyo yung Project 1M, ako na naglilimita para hindi masyadong mabilis. Kasi pagka binilisan mo yan, paano ngayon makakasabay ang mga tao? Ang normal na paggawa ng unang 1 milyon, yung unang 1 milyon, somewhere around 1 to 2 years, minsan 3 years, minsan 5 years pa. Yung iba nga 10 years ang inaabot para lang sa unang 1 milyon eh. Unang 1 milyon na malinis, na nasa kamay mo talaga, na wala kang utang kahit kanino, at wala kang kailangan bayaran, at yun talaga yung pera mo talaga, na cash on hand mo talaga na 1 milyon. Ang hirap gawin ng unang 1 milyon. Pero para sa akin, bilang influencer, bilang, alam mo yun, meron akong mga sariling hanap buhay, sa akin, personal, hindi mahirap yun. Pero, syempre, para mapasabay mo ngayon ang mga tao, kailangan bagalan mo. Yun ang dahilan kung bakit umaasa lang talaga kami dun sa mga dumarating lang dun sa DOMSA. Yung mga dumarating dun, sila lang yung kakain dun, wala kaming delivery, wala kaming app, o kahit na anong iba pang mga bagay na, alam mo, pwede idagdag doon. Kasi maraming pwedeng improvements yan eh. Ito nakaraan nga, nagtitingin ako ng ng another branch eh. Pero pinag-iisipan ko pa kung magbubukas ba ako ng another branch kasi, alam mo yun, baka bumilis eh. At the same time, meron akong nakitang branch na merong posibilidad na kumita, meron ding posibilidad na malugi. So itong isang piraso na to, baka kunin ko itong branch na to, na magkaroon ng pangalawang branch ng Project 1M para kung sakali man, makita ninyo kung paano ulit gumawa ng panibagong merkado dun sa mismong lugar o magsara ng luging negosyo, luging branch kapag ka hindi gumana. Yun ang gusto kong mangyari. Kasi ang pangit naman nun na tangina, alam mo yung puro na lang pera lahat ng bagay. Puta, hindi masaya yung brother eh. Diretso, hindi talaga masaya. Ewan ko sa iba, pero ako, hindi na ako natutuwa sa pera. Siguro masyado na ako matanda. Baka wala na talaga akong, wala lang siguro, baka wala lang dahilan para gumawa ng sobrang daming personal na pera. Ganun. Kasi, wala naman akong anak. Sino magmamana ng putang inang mga pinagagawa ko? Diba? Mga properties ko, sino magmamana niya? Wala. Pag-aagaw-agawan lang yan ng mga tao pagkamatay ko eh. Ganoon ang mangyayari dyan eh. Wala naman akong asawa. Wala rin akong jowa. Alam mo yun? Wala eh. Wala rin akong kadugo na tinuturing na pamilya. Pagka ganito yung buhay mo, katulad dun sa akin, kahit nga puta eh, kahit nga insurance, hindi gumagana sa akin eh. Sabi mo, paano hindi gumagana insurance? Paano gagana insurance? Puta, mag-aantay ka muna mamatay bago ako makinabang yung mga kamag-anak mo. Wala naman ako makinabang sa akin pagkamatay ko eh. Mag-aagaw-agawan lang ako sino-sino eh. Diba? Ngayon, personal, kung tatanungin mo ako paano babangon uli, una muna, baka kasi ang tanong mo personal sa'yo eh. Baka sa'yo nangyayari ito. So kung halimbawa, ako yung nasa lagay mo o kung sino man na nanonood dito na bagsak, lugmok na lugmok at talagang walang-wala ka talaga, unang-unang gagawin ko, hahanap kagad ako ng trabaho. Kasi madalas naman yan, kahit bagsak ka, maayos ang katawan mo eh. Madalas, pero may mga pagkakataon, may sakit ka. Pag may sakit ka, gawa ka ng paraan para maayos mo na muna kagad yung sakit mo habang isinasabay mo yung paghahanap buhay. Kasi kailangan mo talaga kumita ng pera. Pero isa sa mga pinakamalulupit na gagawin ko, tatanggalin ko lahat ng kapretsyo sa sistema. Yung mahal na nirerentahang bahay, kung may hinuhulugan ka man na kotse, ilalaglag ko na yung kotse na yan. Ipapasalo ko sa iba para pumera ako kahit konti, madagdagan man lang budget ko. O kung naman, basta ilalaglag ko yung kotse. Hindi pwedeng masyadong marami kang hinuhulugan. Hindi rin pwedeng masyadong marami kang binabayaran kapag ka bagsak na bagsak ka. Kasi lalo ka lang lulubog mababaong ka sa utang eh. Yung lifestyle mo, i-adjust mo na muna, baba mo na muna as slow and as low as possible. Very minimal lang lahat ng gastos at dapat lahat ng gagastusin mo, kikita ka rin at the same time. Yun ang gagawin ko, brother.
Follow-up question. Okay. Hindi maganda Parang yun, ibig sabihin, karulungan tayo yung lahat. ginawa ko sa Tondo. Yung ginawa ko sa Tondo, pumasok ako sa Tondo, piso lang ang dala ko, di ba? So, nakipamahay lang ako sa ibang tao, nakikitira lang ako, ganun. Tapos wala ako masyadong ginagastos. Pampagkain lang, pan-toothpaste, bumili ako ng isang pirasong toothbrush, tapos sabon, panlaba, ganun lang, yun lang. Yun lang ginagastos ko nun eh. Wala na masyadong iba. Bayad ng ilaw, bayad ng renta, yun lang. Pero other than that, wala na ako ibang ginagastos. Parang bibili pa ng mga mamahaling pagkain, may pasyal-pasyal pa, travel-travel. Wala akong ganun, brother. Noong nandun ako sa Tondo, yun ang pinakamagandang reference. Follow-up question, brother. Kasi ito yung tanong ko, yung tungkol sa trabaho din. Kasi minsan parang naghahalo yung tama at saka mali. Parang hindi siya malinaw kung alin tama at saka mali. Tama ka. Ano specific ang tanong mo doon? Pwede ba magbigay example? Sige, brother. Okay, sige. Example, empleyado ka, no? Tapos may pamilya ka. Ngayon sa kumpanya, may nakikita kang mali. Ngayon hindi mo alam kung anong gagawin mo kasi nga, kapag ginawa mo yung tama, re-report mo sila, alam mo na mangyayari sa'yo. Ngayon, kung mali naman, mananahimik ka, parang di naman tama yun. So, nalilito ako sa mga ganung bagay. Anong pipiliin mo ron? Laging tama, employer. Lagi. Sabi mo, laging tama employer, paano nangyari yun? Hindi, ibig sabihin kung ayaw mo matanggal sa trabaho, laging tama employer. Praktikalan lang, brother. Praktikalan lang. Pag hindi mo na masikmura, lumipat ka na ibang trabaho. Pero hanggat nandyan ka, wala kang choice kundi makisama. Ngayon, paano maitatama yung pagkakamali doon? Dapat meron kang sapat na posisyon sa boss mo. Paano sapat na posisyon? Sabihin, tropahin mo na muna boss mo. Kasi pag nilaglag mo mga kasama mo, pag-iinitan ka talaga niyan. Dapat magtropa kayo ng boss mo. Ngayon, even better kung kaya mong makisakay muna pansamantala hanggang ma-promote ka, tapos saka mo pagtatanggalan yung mga putang ina. Praktikalan lang, brother. 48 laws of power, brother. Think as you like, but you have to act like the rest of them. Kahit pa paano mo gustong mag-isip ka, bahala ka. Nasa isip mo, mali ginagawa nila. Nasa isip mo, tama ginagawa nila. It doesn't matter na. Kailangan umaarte ka na naka-blend in ka lang sa kanila at di ka masyadong halata. Yun ang sikreto. Pa-promote ka, tapos saka mo ngayon pagsisipain yung mga putang ina. Tinan mo, andali para sa'yo na linisin ngayon yung hanap buhay ng boss mo. Yun, kuha mo? Okay, napakaganda nun. Kaso may follow-up ako doon, brother. Sige, bro. Sige, ngayon, sabi mo kasi, gawin natin lahat, para mapunta sa magandang posisyon. Paano kung tingin mo, yung effort mo, mauuwi lang sa pagkatalo? Kasi mas magaling sila, or sabihin natin na, hindi mo talaga makukuha yung posisyon, anong gagawin natin? Hinahatulan mo na kasi yung sarili mo, hindi naman ikaw tagapag-promote. Hindi naman ikaw tagapag-promote eh. Hindi ikaw may-ari ng kumpanya, hindi rin ikaw ang manager na nagpo-promote. Huwag mo hatulan sarili mo. Alam mo, sikreto sa promotion, brother, tatlo, I will say. Una, galingan mo sa trabaho mo. Dapat isa ka sa pinakamagagaling na kinikilala doon sa trabaho mo. Una. Hindi, dalawa lang pala didiscuss ko sa inyo. Sikreto lang yung pangatlo. Kasi expressway itong pangatlo eh. Expressway. Dalawa lang didiscuss ko sa inyo. Ito lang dalawa yung pang social media, yung pangatlo hindi eh. So una, gagalingan mo sa trabaho mo. Dapat sobrang lupit, sobrang tindi mo sa trabaho. Dapat kitang-kita rin yan. Dapat marunong ka bumoka. Pangalawa, dapat magtropa kayo ng boss mo. Pati yung mga kasama mo sa trabaho, tropahin mo na rin. Tingnan mo, pansinin mo. Pag tropa mo, boss mo, ang dali ng promotion. Pansinin mo, yung mga sip-sip na po-promote, di mo napansin yun, brother? Pansin mo yan? Tapos pansinin mo, yung mga bitter, na lagi na lang naghahanap ng butas, pansinin mo, lagi natatanggal. Pansin mo yan? Oo. Kadalasan. Alam mo na ngayon, mag-isip-sip ka sa boss mo. Kuha mo. Okay. Yun mismo. Yun ang sikreto, brother. Oo, may katarantaduhan silang ginagawa. Tama ka. Tarantado talaga sila. O ngayon, ano gagawin mo? Pwede mong isumbong pag magtropa na kayo ng boss mo. Ito ang problema mo. Pag sila magtropa, ikaw ngayon na ilalaglag. Takin, siguraduhin mo muna, brother, na meron ka sapat na posisyon. Pag may sapat ka na posisyon, tsaka ka pala magsusumbong. Pero pag wala ka pa sapat na posisyon at hindi kayo magtropa ng boss mo, okay lang yun mo, maniwala ka. Ikaw na yung nasa tama, ikaw pa matatanggal. Dapat marunong kang lumaro, brother. Kuha mo? Yun. Follow-up question, brother. Yes ba? Napansin ko lang sa
Pwede ba ako mag-comment? Sige, go. Iba yung iba talaga pag nasa live ka tsaka yung sagutan mo. Kaysa itatanong sa AI, promise. Kasi yung ibang tao, pag may problema sila, tinatanong sa AI. Pero iba talaga pag galing sa tao. Iba ang actual, brother. May ibang direksyon eh. Tama ka. Iba ang actual, brother. That's learning from Iba talaga? experts. Oo, sige, andyan yung AI. Okay yun, ayos yun. Andyan yung AI. Sasabihin lang naman sa'yo ng AI, alin lang naman sa dalawa. Either sumbong mo sa boss mo o umalis ka. Tama. Yun lang sasabihin sa'yo ng AI. Pero yung surrounding circumstances, kung paano mo maiikutan yun, brother, best practice ang ginagamit dyan. At ang best practice, madalas na pagkakataon, hindi masasagot ng AI yan kasi actual yan. Yun yung dahilan kung bakit habang buhay, mananatili kayong fans ko. Nakapakalapit na. Follow-up question, brother. Okay na, Aaron. Okay na. Solved na ako. Okay. Okay, thank you. Sige, salamat, brother. Okay. Yung mga gusto umakit sa live, kita nyo? Sinasabi ko sa inyo, magtanong na kayo sa nakakaalam. Yun ang sikreto, magtanong na kayo sa nakakaalam. Ito yung 4 na square. Barata nyo dyan. Yan yung option para mag-request kayo na umakit sa live. O, dali. Meron pa ako ilang minuto pa. Sulitin nyo na to. Napakabihira ako lang mag-live nitong mga nakaraan. Hindi ko alam kung makakapag-live uli ako bukas kasi tambak ang schedule ko. Nga kasi, ito na nga, nasa 600,000 na. Patapos na yung Project 1. Ngayon, syempre, madami ngayong imbitasyon kasi alam nilang lahat, putang ina talaga si Chef Anthony. Chef, putang ina ka, pakyo ka talaga yun. Kung tropa ko na to, inidnap ako, putang ina ka. Tapos sinalang ako sa interview. Pagsalang sa akin sa interview, tang ina mo, kaliwat kanan na silang lahat ngayon. Ang kukulit sa akin, lahat sila. Dati tinatanggihan ko lahat eh. Ang Chef Anthony ang putang ina, kinidnap ako, legend eh. Inang yan. Nung sumalang ako sa podcast niya, kaliwat kanan na ngayon yung mga tao. Bakit si Chef Anthony pinagbigyan mo? Bakit kami hindi? Putang ina niyo talaga. Ako naman, nahiya naman ako sa mga tropa. Ang dami nila nangungulit eh. Chess, bisita ka dito. Chess, sala ka sa podcast ko. Chess, punta ka rito. Chess, kain ka rito. Chess, kunin mo itong binibigay ko sa'yo. Chess, bla 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 bla. Putang ina niyo lahat. Alam niyo naman, wala na akong kailangan sa tao eh. Ang kukulit niyo sa akin, Ang kukulit niyo sa akin. Anyways, nagpapasalamat naman ako dun sa aking mga kaibigan. Napakarami talaga nila ng mga natanggihan ko mula nung sumalang ako sa Project 1. Ngayon nga, iniisa-isa, pina-upload ko na yung iba eh, diba? Ayoko sanang malaman ninyo kung sino-sino eh. Pero, wala eh, mga tropa kasi yung mga yun. Diba? Ganun lang yun eh. Ako naman, puta, gaya nga ng sabi kong paulit-ulit, hindi na pera to eh. Hindi na talaga pera to. Alam naman nila yan, alam ng mga tropa ko yun, kahit yung mga tropang politiko. Alam nila yan, hindi na tungkol sa pera to. Itong Project 1M, yung The Chichester na brand. Alam nila yan, hindi na tungkol sa pera to. Ang dami nilang ino-offer na pera sa akin, putang ina. Kung milyunan lang at milyunan, ang dami. San damakmak, ang putang inang milyon-milyon pinag-o-offer sa akin itong mga kaibigan ko. Hindi na ako interesado sa pera. Kung hindi malinis na hanap buhay, wag na lang. Naglilinis na ako ng kaluluwa, alam niyo yan mga kaibigan ko. Alam niyo yan, naglilinis na ako. Mahabang panahon na napakinabangan ako ng kung sino-sino. Mahabang panahon na pinaghanap buhayan ko yung mga pinaghanap buhayan ko. Sa tama at sa maling paraan. Ngayon, hindi na ako interesado masyado. Okay na ako eh. Solve na ako sa buhay ko eh. Ganun talaga pagka wala kang wala kang asawa eh. Tapos, marami ka ng kaibigang patay na, gano'n. Tapos magkikita-kita rin kayo sa kabilang buhay. Ang importante na sa akin ngayon, yung kabilang buhay ko eh. Yun ang pinaka-importante na sa akin ngayon. Wala nang mas importante pa sa akin ngayon sa buhay na to, kundi yung kabilang buhay ko. Wala nang iba. Yun lang talaga. Nangangagat ng Pepe. Putang inang pangalan yan. Putang ina mo ito. Kakasenti ko lang dito. Tapos yung pangalan ng Facebook niya, nangangagat ng Pepe. Tang ina niyan. Tang ina mo. Tagasang ka, brother. Brother, tagasang ka. Taga-Cavite po. Cavite, okay. Mga ilang Pepe na nakagat mo? Madami na, boss. Madami na. Puta. O sige, ano tanong mo, brother? Kasi boss, trabaho ng trabaho. Hindi naman ako yung mayaman. Putol ka. Kuha mo na signal. Boss? Ayan, okay na. Sige, tuloy. Ano yung tanong mo? Sabi ko, trabaho ako ng trabaho. Hindi naman ako yung mayaman. Paano kaya yung boss? Ipunin mo kasi yung pera. Tigilan mo kasi yung kakakagat ng Pepe. Magastos yan, Brad. Tanginan to eh. Pagod ka ng kagat ng Pepe na kung sino-sino. Yan, tinan mo, gastos ka ng gastos. Magastos yan, Brad. Kaya maniwala ka. Stay away from that. Luho, kaprecho,
Stay away from that. Alis ka muna dyan, iwan mo muna yan. Yung mga deliver ng Shopee, bili-bili ng condom, check-in, bili lubricant. Wag muna, Brad. Wag muna. Pagpayaman ka muna. Mas maniwala ka sa akin. Mas makikinis na pepe makakagat mo kapag marami kang pera. Putang ina, Brad, unahin mo muna yung pan-check-in bago yung putang inang i-check-in mo. Ay, boss. Okay, boss. Hindi mo na pera. Brother, no money, no honey. Putang ina to, di ka marunong, Brad, eh. Ay, labo. Ayun lang, boss. Salamat. Okay, bye-bye. Bye-bye. Nangangagat ng Pepe yung pangalan niya sa Facebook. Lupong ang puta. Ada May. Yeah, yung mga nasa YouTube, pakishare nyo nga muna to. Tapos type done kapag na-share nyo na. Yung nakikita ganyan lang yung viewers, 125. Ano yan, motor? Putang ina mo, bumaba pa, 115. Kinang ina nyo talaga yun. I-share nyo muna ito. YouTube, i-share nyo muna ito. Para may pang-incentive naman ako dun sa, sa editor ko. Adding tong isa, wala. Okay, sige, next tayo. Stephanie Celestial. Abangan nyo pala, may niluluto kami. Baka ilagay na sa TV itong programa ko. Hi, sir. Hello! Taga saan ka, sister? Sa Korea po. Korea, okay. Ano tanong mo? Wala po. Gusto lang Sino po kayo makita. Kayo, kamusta na po? Eto, relax lang. Naka-live ako ngayon. Kamusta ka dyan? Mabuti po. Katapos Okay. lang ng trabaho. Ayos, okay. Meron pala akong GC para sa mga OFW. Yung mga interesado sumali ko sa GC, PM nyo lang ako. Dito na lang sa Project 1M. Hindi ko masyadong ina-announce na parang ihihiwalay ko pa ng ayoko masyadong maraming pumunta ro sa loob ng GC. So yung mga regular lang na viewers ko rito sa live, sila lang ngayon yung mga iniimbitahan ko. Kasi yung mga nasa live, bihira lang manonood sa akin ng buong live eh. Yung mga buong nanonood ng live ko, tumatalinong mga tao. Pero yung mga hindi masyadong buong nanonood ng live ko, ala chamba eh. So, ayun. May mga laman lahat yung may mga laman lahat yung mga sinasabi nyo. Totoo lahat. Hindi naman lahat, pero mostly. Nakaka-chamba rin. Sige, yes, sister. Baka may matanong ka? Wala pa? Wala po. Gusto lang ko kayo makita. Nag-alarm yung cellphone ko. Okay ka na? Okay na po. Okay. Thank you very much, sister. Bye-bye. More blessing po. Salamat. Next tayo. Diyan sa Alex. Ito muna, si Nurse ito. Para magtatanong na medyo titulado naman. Nurse EJ, good morning. Good afternoon na pala. Saan ka? Sir Chai, good afternoon. Taga Dubai po, taga Dubai. Dubai, okay. Ano tanong mo, brother? Sir Chai, kasi sa totoo lang, new followers na lang ako, no? Kasi nag-search talaga ako kung paano magbago yung buhay, yung mga ganun. Ito yung tanong ko, Sir Chai. Kasi may pinagdadaanan ako ngayon. Kasi 40 years old na ako. Tapos, Sir Chai, may anak ako, may isa akong anak. Bata pa, kaka 7 years old lang. Tapos okay naman yung trabaho ko, pero wala pa rin ipon. Ang nangyari kasi sa akin, Sir Chai, yung tatay ko namatay, 43 years old, bata pa. Pumapasok sa isip ko, what if kung mamatay ako? Tapos hanggang ngayon, Sir Chai, may maganda naman akong trabaho, pero wala pa rin ipon. Kinakabahan lang ako. Paano ko ba maitawid, no? Hanggang magtagumpay ako sa buhay. Kasi gusto ko sumubay sa Project 1M. Tapos, Sir Chai, isa pa, yung YouTube mo, nakapalo ako. Pero hindi ko makita dun yung concept ba? Yung concept na paano sumubay sa Project 1M. Siguro hindi ko lang naumpisahan. Sinesearch ko yun. Inaano ko talaga inaano ko yung YouTube mo pero wala akong makita. Paano kaya? Ayos, good. Yun lang. Yung concept ng Project 1M, para makasabay kayo, 3 pillars ang meron sa Project 1M. Una, tatalinuhan mo ng husto.
So kung ano man ang ginagawa mo, gagalingan mo dyan. Pangalawa, tatrabahuhin mo ng husto. Kasi kung tamad ka, wala ka mararating. Pangatlo, pag-iipunan mo ng husto. Kasi kahit ano pang sipag mo, katulad sa'yo, na may maganda kang trabaho, masipag ka, hindi mo pinag-iipunan, babalik ka pa rin sa wala. Yun ang 3 pillars ng Project 1M. Yun din yung konsepto ng Project 1M, hindi nyo na kailangan dumikit sa akin para dun. Pagka malaman nyo lang yung basic na konsepto, pamigay lang yan. As in, literal, pamigay lang talaga. Walang sign-up fee, walang parang, course na binibenta o parang grupo pa na papasukin kayo. Walang ganun. Walang ganun. Completely kayo mismo sa sarili nyo. Execute nyo na lang yan diretso. Wala akong binibentang kahit ano bukod dun sa sinigang na baka na kailangan nyo literal pumunta rito para patikman yung sinigang na baka. Wala talaga akong binibentang kahit ano sa inyo. Ang konsepto, sasabayan nyo lang. Paano sasabayan? Yung nakikita ninyo na tinatrabaho namin ng husto, pinaghihirapan namin ng husto, tapos nag-iipon kami ng husto. Kahit nasa ang industriya ka, lapat yan, brother. Kahit nasa ang industriya ka, tatalinuhan mo ng gusto, alam mo na dapat ang ginagawa mo, tapos pag hindi mo alam ang ginagawa mo, magtatanong ka galing sa mga taong nakakaalam. Pag wala kang matanong, mag-research ka, gumawa ka ng paraan para tubalino ka dun sa kung ano man yung ginagawa mo, tapos pag-iipunan mo ng gusto ka, dulu-duluhan. Kasi yung sa'yo, okay ka naman eh, tinalinuhan mo na, nurse ka na, may magandang trabaho ka, nasa ibang bansa ka pa. Tapos tumatrabaho ka, kasi kung hindi ka tumatrabaho, babalik ka ulit sa Pilipinas, bawal dyan ang tamad. Ang problema nga lang, hindi mo iniipon. Ngayon, along the way, may problema dun sa tatlo. Malamang, hindi mo tinatalinuhan sa pag-iipon kasi malamang, pinamimigay mo lang pera mo kung kani-kanino. Kasi kadalasan, pag nandiyan ka sa abroad, wala naman masyado maraming gastos dun eh. Ang pagkain nyo nga dyan, kung ano lang ang makain nyo, yun lang yun eh. Pero kung tinitipid nyo sarili ninyo para ipamudmud dito sa Pilipinas yung pera, alam mo nang habang buhay ka talaga magiging mahirap pagka ganyan ka. Maraming nangutang sa'yo, di nagbayad, no? Yung totoo. Sa totoo lang, Sir Chay, kasi bata pa yung mga kapatid ko noon. Ngayon lang ako Hindi mo talaga problema mga kapatid nakakagawi mo. kasi hindi kasi mo problema mga pinag-aaral kapatid ko, mo. Sir Chay. Uulitin ko, Pinag-aaral hindi ko mo sila. problema mga kapatid mo. Hindi mo problema yan. May magulang yan. Problema nila yan. Eh, sabihin mo, nato may bla bla, matanda na. Eh, kung alam naman pala nilang matanda sila at hindi naman pala aabot yung budget nila, ba't nag-anak ng madami? Problema nila yan. Isaksak mo sa magulang nila. Kung sino man yung nag-anak dyan sa mga kapatid mo niya, saksak mo rin. Ano yun? Pagdating sa pagpapasarap, sila lang. Kakatutan, masarap. Tapos pagdating ng responsibilidad, sa'yo sasaksak ang responsibilidad. Hindi mo problema yan. Ulitin ko, peace of mind. Peace of mind, dalawa components. Una, lahat ng problema mo, resolbahin mo. Lahat, ayusin mo na agad, tapusin mo agad lahat ng problema. Tapos pangalawa, huwag mong problemahin yung problema ng iba. Kaya hindi ka magkaroon ng peace of mind, kaya hindi rin magkaroon ng laman ng bulsa mo, kasi pinoproblema mo kahit hindi mo naman responsibilidad. Kung may anak ka, yun ang responsibilidad mo. Pero kung wala kang anak, hindi mo responsibilidad ng mga kapatid mo, ano ka? Kaya nga may magulang yan eh, sa isang poke lang kayo lumabas eh. Ano't bigla na lang, all of a sudden, pagkatapos magsilabas sa sariling poke, pag meron ng trabaho yung isa, sa'yo na iaasa yung iba. Ano yan? Ba't nagkaganyan? Hindi mo naman anak yung mga kapatid mo. Bakit umaarte kang tatay ng mga kapatid mo? Hindi mo problema yan, brother. Hindi mo problema yan. Yun ang sagot ko ron. Tigilan mo yung pagpapaaral lang kung sino-sinong putang ina. Kung hindi pala nila kayang paaralin yung mga iaanak nila, sana hindi sila nag-anak. Sana tinakpan nila pepe nila. Simple. Diba? Ganun lang naman yun eh. Hindi mo problema yung hindi mo problema. Huwag mong problemahin ang hindi mo problema. Tingnan mo ngayon, ano nangyayari? Ang nangyayari, nauubos ka. Tapos sila, hindi mo naman sigurado kung gagraduate ba o hindi. Kita mo? Kaya makalokohan yan. Ang nangyayari tuloy, kinakain mo yung responsibilidad ng ibang tao, tapos yung mga may responsibilidad, hayahay lang. Ang sarap ng buhay. Tingnan mo? Tang-inang kaleche yan. Pilipinas, magising ka, putang ina. Ang daming kababuhang nangyayari sa Pilipinas. Yung putang ina pag-breadwinner nyo, tigil-tigilan nyo yan. Ngayon, unti-unti pumapangit at bumabaho na kamoy sa akin ng mga breadwinner. Sasama loob nyo sa akin, oo, walang problema. Pero ang pagmamalasakit ko, nasa inyo pa rin. Karamihan ng mga breadwinner, sustentador ng katarantaduhan. Diretsahan lang. Karamihan sa mga breadwinner, sustentador ng katarantaduhan. Ngayon sabihin mo, paano nangyari ang katarantaduhan? Nagpapaaral yan ng kapatid. Hindi mo nga kasi responsibilidad yan. Nauubos ang pera mo para dyan. Nauubos ang buhay mo para dyan. Hindi ka makapagsimula ng sarili mong buhay kasi nagpapanggap kang superhero ng mga putang ina. Diba? Nagpapanggap ka superhero eh.
Nag-anak ng marami, hindi pala nila kayang paaralin, biglang sasaksak na ngayon sa'yo. Unahin mo muna sarili mo, brother. Magpayaman ka muna ng gusto. Pag alagwado ka na, kahit sino pang gusto mong paaralin, kahit magtayo ka pa charity organization, pwede. Pero putang ina, wala ka pang kapera-pera, nandiyan ka sa abroad, hirap na hirap ka, binibenta mo buhay mo dyan, kapalit ng pera, tapos papamudmud mo rito, putang ina, ginagawa mo. Inaalis mo lang sa kanila yung responsibilidad para gumawa ulit ng mga bagong responsibilidad, tapos yung mga bagong responsibilidad na pinaggagawa nila, isasaksak na naman uli sa'yo. Hindi mo napapansin, may mga iba sa kanila, umuutang, tapos sa'yo pababayaran, tapos sasabihin, may mga project, may mga tangina, diretsahan lang tayo, hindi man mahal magpaaral sa Pilipinas eh. Diretsahan lang tayo, hindi mahal magpaaral sa Pilipinas. Kung elementary at high school, oo, kung kolehiyo, baka medyo magastos-gastos ng kaperaso yan. Pero kung elementary at high school, andyan naman ang mga public school eh. At pati kolehiyo, may public school din naman eh. Ba't pinipilit kasi sa kung saan putang inang mahal? Diba, nagluluho na lang yung pamilya, tapos ay papakargo. Diretsahan, niloloko ka na lang ng pamilya mo. Nag-anak sila ng marami, tapos ayaw ngayon papakargo yung responsibilidad na sila gumawa. Kung hindi pala nila kaya, di wag. Balik na sa pepe nila yung mga putang inang yan. Simple. Meta mo? Kuha mo? Solid. Kuha. Solid talaga. Solid talaga. Idol, Lodi. Yun lang, salamat sa ginagawa mo. Sa mga OFW, enabler kasi ng mga kagaguhan at katamaran ng mga tao eh. Tingnan nyo, pansinin nyo, kung gaano kayo katagal na nandiyan sa abroad, ganyan din katagal nagbabakasyon yung pamilya nyo rito. Walang nagtatrabaho ng matino, lahat sila umaasa sa inyo. Nagtatrabaho man, inuubos ang pera, tapos mangungutang sa inyo pababayaran. Tapos kaliwat kanan yung mga iniimbento lang nila na emergency, na hindi naman talaga totoo at niloloko lang nila kayo. Tangina. Kung tayo maglokohan, alam mo kayo mga OFW, enabler kayo ng mga gagong mga tao eh. Karamihan sa inyo pupunta sa impyerno kasama nila, maniwala kayo. Yung pamilya ninyo papunta sa impyerno yan dahil sa katamaran nila at sa kagaguhan nila at panloloko nila sa inyo. Tapos kayo naman, alam nyo lang niloloko kayo, tuloy pa rin ang mga putang ina. Tuloy pa rin. Bigay nyo pa pera nyo dun. Bigay nyo dun, pakain nyo sa kanila. Kaya tama yung sabi ng isa, mas okay pa nga yung isa eh. Sabi niya, kain pepe eh. Mas okay pa yun eh. At least na walang naistorbong iba, naghihirap lang siya. Pero itong mga putang inang mga kamag-anak ninyo, yung mas masarap pa kayang buhay nung nagtanong kanina eh. Kumakain siya pepe, ibig sabihin doon nauubos yung pera niya sa sarili niya, kapritsyo. Kaysa naman sa inyong mga OFW, ang pera nyo nauuwi sa kapritsyo ng ibang tao. Tapos kayo mismo, hindi kayo makakapritsyo sa sarili nyo. Hirap na hirap kayo dyan, itlog lang ang ulam. May Middle East ka pa, putang ina mo, kubos at saka Indomie ka ngayon. O tapos ngayon, lahat ng pera mo, papabudbud mo rito para kasi Santa Claus. Tapos pag uwi mo ng Pilipinas, iipitin mo pera mo, 2-3 buwan. Pag uwi mo ng Pilipinas, 1 buwan lang ubus na. Taka na, kaya mo naman palang ipitin yung pera mo ng 3 buwan, ba't hindi ipitin mo ng buong kontrata yung pera mo? Tapos pag umuwi ka rito, magsimula ka ng kahit na anong hanap buhay. Pag mayaman ka na, tsaka mo balikan yung mga putang inang kamag-anak nyo. Yan ang di ko maintindihan sa inyo. Enabler kayo ng katarantaduhan at kagaguhan ng pamilya nyo. Diretsahan lang, ayun, nangangagat ng pepe. Tangina, yung nagtanong kanina, ang pangalan ng Facebook niya, nangangagat ng pepe. At least, kung sino nangangagat ng pepe, sarili niyang kapritsyo yun. Bala ka na kung magkasakit ka. Pero sarili niyang kapritsyo, nag-i-enjoy siya. Kaysa naman kapritsyo na ibang tao, tanginang yan, sila, ang kapritsyo nila, gumawa ng bata, tapos isaksak sa OFW ngayon, pampaaral, pampagatas, pampadayaper. Putang ina, kayo yung nagpasarap dyan eh. Diba? Kung sino yung nagpasarap, pag may responsibilidad na kasama yung pagpapasarap ninyo, lamunin nyo yan. Kayo namang mga OFW, huwag kayong enabler ng mga putang inang mga tamad na kamag-anak ninyo, diretsahan lang. Follow-up question, brother. Tangina, laway ko. Ayun lang. Solid. Ayun lang, salamat sa ginagawa mo. More power and God bless you. Okay. God bless you. Bye-bye. Okay. Basta. Last na to, Juliet Layog. Wala kaya ata si Juliet. Okay, kanalanan ng isa pa. Ada May. May mga tanong, andito yung 4 na square. Andyan yung option para mag-request na umakit sa live. Ada May, good afternoon. Taga saan ka, sister? Hello po. Nandito po ako sa Qatar. Hello. Qatar. Okay. Ano tanong mo, sister? Uy, nawala. Ano nangyari sa'yo? Balik ka uli. May mag-akit mo na ako ng isa pa. Okay, thank you, Danilo, at up to 5 stars. Hindi ko nga lang alam paano makukuha yung pera dyan. Kasi madami nagbibigay ng stars. Madaming tao na nagbibigay ng barya-baryang stars.
Tapos hindi ko alam kung paano makukuha yung pera. wala kasing account na nakadikit dito eh. Walang bank account na nakadikit dito. Okay, sige. Yung isa Bartolome, wala. Okay. Meron na ulit. Yung mga gustong umakyat sa live, ito yung 4 na square. Andyan yung option para mag-request na umakyat sa live. Sir, kakain ako dyan. Pwede ba magpapit? Oo, punta ka lang dito. Doon pala sa dom, sa room dito. Kailangan mo tin, boss. Meron naman ako nun, pero hindi pa ako nakapag-setup ng ganyan. Wala kasi talagang kita itong Facebook ko eh. Alam mo, may mga bigay-bigay na stars, may mga nagsusubscribe, tapos hindi ko kinukuha yung pera. Thank you very much. Salamat sa effort ninyo. Pero, hindi naman kasi umabot ng $100 eh. Yung minimum, $100 eh. Parang 5,000 piso yata eh. Wala namang pagkakataon na ano eh. Hindi umabot ng 5,000 kung nandito eh. Bagong page. So, saka na lang siguro. Saka lang problemahin. Ito, Ada May. Ayun, akit ulit. Ada May, good afternoon. Taga saan ka, sister? Hey, hello po. Dito po ako sa Qatar ngayon, sir. Okay. Ano tanong mo, sister? Actually, hindi po siya question eh. Maghihingi lang ako ng advice. Okay. Kasi, para kasing yung isip ko, kasi, bali dito po ako nag-work sa Qatar ngayon, no, healthcare worker. So, Okay. bilang isang healthcare worker, hindi ko mai apply sa sarili ko. Sa mga pasyente, na-apply ko minsan na pag nagtanong sila kung ano yung dapat gawin, kung ganito, ganyan. Pero sa sarili ko, hindi ko ma-apply. Kasi parang frustrated ako lagi. Pag halimbawang may mga bagay ako na hindi ko makuha. Parang ganun. Okay. Parang naiinis, Ano problema parang dun? naiinis ako sa sarili ko, yun eh. ganun. Normal naman yun eh. Ano problema doon? Yun, na parang sabi ko, paano mawala yung, parang nagkaka-anxiety ako. Halimbawa, gusto kong makaipon agad. As in, parang ang nasa isip ko, instant. Na, kaya ako nag-abroad kasi gusto ko instant. May bahay at lupa kasi yung mga anak ko, ganito, ganyan. Parang pagbalik ko ng Pilipinas, sabi ko, ano ba to? Sabi ko, syempre, kahit paano, gusto ko yung for good na agad pagbalik ng Pilipinas, ganyan. Na parang in quick, yung parang sa mabilisan ba? Parang ganun. Walang mabilisan, sister. Didiretsuhin kita, walang mabilisan. Oh. Yung nagmamadaling yumaman, nahuhulog sa samot saring toksong haling at nakasasama. Masama yung nagmamadali kayo yumaman. Ang importanteng matutunan mo, yung proseso. Tapos along the process, along the way, you will make money. And along the way, you will make your assets. Yun ang sikreto. Tinan mo, ako, ang tagal-tagal nang inabot bago ko nakuha yung unang 1 milyon, ha? Siyempre, hindi ko nakikwento sa inyo. May nagtanong nga nakaraan, makisingit ko lang. May nagtanong nakaraan, sumikat yun eh, pumutok yung video na yun sa internet. Sabi ko sa kanya, tinan mo, may isasagot ako sa'yo, sasabog ko sa social media. Sige, tanong, blah, 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 blah. Tapos tanong niya, kailan mo unang nakuha yung unang 1 milyon mo? Natanong sa akin, unang 1 milyon. Sagot ko, hindi ko na maalala eh. Hindi ako sigurado, hindi ko na maalala. Ganun yung sagot ko sa kanya. Alam ko naman talaga ako kailan eh. Pero yung pumunta kita. Pagkatapos nun, inedit nila yung video, tapos in-upload nila. Boom! Putang ina mo, sumabog. Yung followers nun, parang wala pa yata 10,000, ganun. 8,000, 7,000 followers lang. Pagsabog ng video, mahigit 600,000 yung views. Sa tangina. Sabi ko, tangina, ganun lang talaga lumaro ng Ganun lang talaga lumaro ng mga tao sa social media. Napakadali. Ang daling kumuha ng attention eh. Yung mga bata na yun. Attention yung kailangan nila pansamantala eh. Kasi, nagsisimula pa lang sila sa pagbablog. Tapos ngayon, nakita-kita ulit kami dito kay Larendo. Puta ka na, 300,000 followers na. Sabi ko, tangina, saya ko. Congratulations. Sabi ko, sabi ko. 300,000 followers ka na. Nasa mga 1 taon din halos ang inabot eh. Nasa halos 1 taon din ang inabot bago siya naka 300,000 followers. Takina, tonto ako, proud ako nun, no? Tapos sabi niya, alam mo, Boss Chess, ikaw lang talaga yung nagbigay sa amin ng pagkakataon nun. Kasi bata kasi kami. Tapos lahat ng minessage ko, walang nagre-reply sa mga sikat na vlogger. Ikaw lang talaga yung nag-reply nun. Tapos sabi mo, punta na kami doon sa tindahan. Tapos yun, nung binidyo nila yun, takina, kulang-kulang pa kayo mga tanong nyo. Hindi man lang ako na-excite man lang doon sa mga tanongan nila. Alas walang kwenta eh. Pero yung isang pirasong tanong na yun, nung chinap nila yun, sabi ko, ako, chak mo yan.
Tinan mo, pag in-upload mo yan, sabog social media. Putang ina. Pero diretsahan, kahit yung mga bata na yun, hindi rin instant yung pag-angat nila eh. Walang instant, sister. Diretsahan, just add hot water. Walang instant. Nagkakaproblema kasi dun sa, meron ka expectation eh. Ang problema, hindi mo minimit yung sarili mong expectation. Expectation mo, dapat pag uwi mo ng Pilipinas, may bahay ka na. Paano ka magkakabahay kung namimigay ka ng pera kung kani-kanino? Diba? Mangyayari niyan, uutangin mo lang talaga. Pag uwi mo ng Pilipinas, mangungutang ka sa Pag-ibig para may bahay ka. Pero yung nasa isip mo, kinash mo na, tapos isang beses ka lang aalis. Eh, tinan mo, may mali rin sa mindset eh, diba? Supposed to be, dapat, pag nandiyan ka sa abroad, uuwi ka ng Pilipinas, dapat bulto, pera ang dala mo, hindi mo lalagay sa bahay. Pag yung pera mo, nilagay mo sa bahay, alam mo ng patapon na pera na yan. O ngayon, ano kayo na mangyayari? May bahay ka, wala kang pera. Babalik ka na naman ulit sa abroad. Diba? May mali sa proseso, sister. Kaya ka na po-frustrate kasi hindi mo ini-step by step eh. Meron ka lang overall, merong sobrang laking pangarap na nasa isip mo. Dahil pag alis mo ng Pilipinas, pag uwi mo, may bahay ka na. Madaling sabihin yan. Pero yung step by step, kung magkano dapat yung nasa ipon mo kada buwan, kasi buwan na nakita nyo dyan eh, diba? Hindi naman kayo kinsayanas katapusan eh, buwanan kayo dyan eh. O dapat, yung ipon mo kada buwan, dapat na may maintain mo. Ang problema, kung saan napupunta ang pera, kaya pag uwi mo ng Pilipinas, wala ka tuloy bahay. Ang tanong ko sa'yo, saan napupunta ang pera mo? Sa mga kamag-anak na naman. Oo. O, tamo, di ka makasagot, ano? Parang ina, Hindi naman naku. yan Hindi ang naman sinasabi ko sa'yo. Tangina, sarap mong kutongan sa noo eh, no? Naku, yan tawag nga sa akin, sir, ng mga kamag-anak ko, hindi na ako makakilala at hindi nga sila makahingi. Oo, tangina, ngayon na lang nila sinabi yan, pero lahat ng panahong nagdaan, namigay ka rin ng pera. Kaya pag uwi mo ng Pilipinas, wala ka tuloy pera, wala ka rin bahay. Oo, tangina yan. Eh, ang hilig nyo kasi magluho eh. Nakita nyo yung luho ninyo, di ba? Paano ka nagluluho? Eh, hindi naman kami bumibili dito ng gold, kahit maraming gold dito. Hindi ka bumibili ng gold dyan. Tangina, yung pamilya mo, pinapalamon mo ng gold. Oo, tanginang yan. Ang pangit ng trip nyo eh, no? Ang pangit ng trip nyo, magpakahirap dyan sa ibang bansa, magpakamatay dyan sa ibang bansa, tapos mamudmud ng pera sa mga kamag-anak na puro luho lang naman ang kinapupuntahan. Ang pangit ng trip nyo. Ang pangit talaga sobra. Mas okay pa yung trip na to si Kain Pepe. Mas okay pa. At siya, masaya sa sarili niya. Sarili niya, pinapatuwa niya. Pero yun sa inyo, taka na, bumudbud kayo ng pera doon. Puta, napupunta lang naman sa luho. Habang kayo hirap na hirap, mukhang tanga. Pag uwi mo ng Pilipinas, balik ka na naman uli sa wala. Tapos yung mga taong kumain ng pera mo, puta, sila rin yung tutuya. Say, akala ko ba abroad ka? Bakit wala kang pera? Putang ina, sa kanila ka napunta yung pera mo. Putang ina, mga tao yan. Sarap sa pagsasapakin isa-isa eh. Sarap pag-untog-untogin. Kasi kayo naman, huwag kayo aarty superhero. Pag pupunta kayo dyan sa abroad, yung mga tropa ninyo, tangina, yung mga tropa ninyong mga nakakaalala lang sa inyo, na mga walang kailangan sa inyo, na mga mayayaman din naman, o mga mahihirap, pero hindi kailangan ng pera ninyo, yun lang ikip ninyo. Yung mga kamag-anak nyo kalabit penge, puta ina, pagbablock nyo muna yung mga yan, bumalik lang kayo sa Pilipinas, manlibre kayong Jollibee pag uwi nyo ng Pilipinas. Putang inang yan, hindi kayo makatiis ng kabibigay ng pera eh. O yan, tinan mo, pag uwi mo ng Pilipinas, balik ka na naman sa wala. Binebenta mo lang buhay mo dyan, dito ka na lang sa Pilipinas. Maniwala ka sa akin, nurse ka pa dyan, domestic helper ka pa dyan, dito ka na lang sa Pilipinas, ganun din, wala rin naman pinagkaiba eh. Parehas lang eh. Tinirapan mo lang yung sarili mo dyan. Pag uwi mo, balik ka uli sa wala. Eh di nilayo mo pa yung sarili mo sa pamilya mo. Dito ka na lang. Ganun din naman, papakain mo rin naman sa kanila eh. Papaluhuin mo rin naman pamilya mo. Dito ka na lang. Magsama-sama na lang tayo rito. Pag hirap na lang tayo dito, hanggang mamatay tayo. Kaysa binibenta nyo yung buhay nyo sa abroad, tapos balik ka uli sa wala. Ang pangit talaga ng trip nyo, no? Ang pangit ng trip nyo. So, magreklamo pa yan pagkatapos. Yung pamilya ko, biniktima ako. Ulul! Pinagpabiktima ka, tanga. Tangina, paano ka mabibiktima ng pamilya mo? Ano, may access ba sa bank account yung mga hindot na yan? Ikaw ang nagpadala ng pera doon, tanga. Huwag kang magreklamo, naniloko ka. Hindi ka niloko, binobohan mo. Yun ang totoo, binobohan mo. Pinadadala mo kasi yung pera mo kung kani-kanino, tapos magpapanggap kang aalagwa buhay nila, tapos sila magliligtas sa iyo sa kahirapan. Ulul, walang ganon. Kung magkakaganon, sana noon pa yumaman yung mga kamag-anak nyong maluluho. Diretsahan lang. Sana noon pa. Yan ang sinasabi sa'yo. Correct. Correct ka nga, putang ng papakin ko yung umuwi. Lumubog na kami, sir, nung kasama ko dito sa kwarto. Yan ang sabi sa inyo. Mamigay pa kayo ng pera, mga hindot kayo, tanginan nyo. Mamigay pa kayo ng pera. Mamigay pa. Padala pa. Diba? Padala. Putang ina. Balikbayan pa. Tang ina. Balikbayan pa sa mga putang ina.
Tapos mga pinagdadalang balikbayan back, mga pinagbibiling kuputak na kaluhuan lang. Wala namang kakwenta-kwenta. Tangina. Alam mo, diretsahan lang mabubuhay ang mga kamag-anak nyo rito kahit di nyo bigyan ng pera. Diretsahan. Sabi mo, paano mabubuhay? May pangangailangan niya. Naalala nyo nung pandemya, 3 buwan tayo naka-lockdown. 7 buwan nga halos eh. Namatay ba tayo sa gutom? Putang ina mo naman, Tangina no? Wala akong nabalitaan kahit isang Pilipino namatay sa gutom ng panahon ng pandemya, naka-lockdown lahat. Huwag tayong magtarantaduhan. Kaya ng pamilya nyo kahit wala yung pera nyo, ulol. Yan ang ina nyo, pag uwi nyo ng Pilipinas, dali nyo rito lahat ng pera nyo, tapos mag-retire kayo. Ang hihina ng mga kukote nyo, putang ina, hindi pa kayo nakakalatan niloloko kayo ng mga kamag-anak nyo. Hindi pa kayo nakakalatan niloloko lang kayo ng mga kamag-anak nyo, nagpapanggap lang silang may emergency kahit wala naman talaga. Tangina, magtataka ka, nung nasa Pilipinas, dito tayo, wala namang emergency. Putang ina mo, pagdating siya sa abroad, kaliwat kanan 2 beses pa sa isang buwan. Putang ina. Anyari, nandito ka sa Pilipinas, wala namang emergency. Tapos, ang bobo nyo, pagagalitan nyo pa yung mga kamag-anak nyo, sobrang bobo mo, pinagalitan mo na nga, binigyan mo pa ng pera. Putang ina, ano yan? Ano na kinakabuhan yan? Takina kung pagagalitan mo, pagagalitan mo lang. Kung bibigyan mo ng pera, bigyan mo lang ng pera. Pero you can't do both. Pagagalitan mo na, bibigyan mo rin pala ng pera. Para saan yung pagalit mo? Pasok sa isang tenga, labas sa kabila. Inang yan. Ang pangit talaga ng trip nyo, no? Ang trip nyo, magpakamatay dyan sa abroad para pamudmud yung pera nyo din sa Pilipinas para makapagluho sila. Ang sarap ng buhay na nandito sa Pilipinas. Sabi ko, gusto ko na lang maging kapwa eh. Iba gusto daw maging OFW. Gusto ko maging doktor para makatulong sa kapwa. Iba, military para makatulong sa kapwa. OFW para makatulong sa kapwa. Ikaw, anong gusto mo? Gusto ko maging kapwa. Ang pangit talaga ng trip yun. Putang ina, napakapangit ng trip yun. Napakapangit ng trip yun. Pero pa mas malala. Eto ba, tangina, nakachamba ako nito nakaraan lang yun. Tangina, tawang-tawa talaga ako rin. Putang ina, tawang-tawa talaga ako sobra. Tawang-tawa talaga ako. Alam nila to. Alam nila to. Alam nila to. Kung maririnig nila ako ngayon na magsasalita at alam nilang sila yung kausap ko na nakaraan, alam nilang sila tinutukoy ko, putang ina nyo. Dahil umuwi na ito sa Pilipinas. OFW. Ita sa akin, kwento, bla bla shit, bla bla. Okay. Tapos, saan ka ako naubos pera mo? Sa mga kamag-anak. Okay, mga mag-anak. Tapos, saan pa? Meron kasi kaming church doon na sinusuportahan. Okay, church. Magkano hiningi sa'yo ng church mo? 10%. Ay, putang ina mo, bula ang propeta yung church mo. Ganun ba? Paano mo nasabi? Bla 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 shit, bla 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 bla. Walang utos si Kristo na mag-tithes ang mga Kristiyano. Wala. Walang ganung utos sa Biblia. Wala. Wala ka mababasa si Kristo inutusan ang mga Kristiyano na mag-tithes. Okay, maliwanag na. Maliwanag. Sige, ayos. Okay. Tapos, alis ng Pilipinas. Balik na naman uli ng Japan, ang mga putang ina. Balik uli ng Japan. Pagbalik ng Japan, nakita ko, nag-i-scroll ako. Putang ina, balik na naman sila doon sa putang ina church nila na pinaperahan lang sila. Tapos pagreklamo na naman, naubos ang pera nila doon sa church na yun. Putang ina. Tapos ito pa mabigat. May pinost na naman, meron kasi ang GC eh. Yung GC, ang post doon, nagbautismo na naman sila ng mga bagong miyembro na naman. Sabi ko, putang ina, mga bagong mauuto na naman para magbigay ng 10% doon sa pastor. Sabi ko, tatawanan ko na lang kayo, isang kumpol kayong mga bobo. Hindi nyo pa nahalata, pinagkakaperahan lang kayo ng pastor nyo. Kaya nga nag-abroad yung pastor nyo para kunin yung mga 10% nyo dyan, mga ulol. Sabi ko, tawan-tawa ko rito. Alam nyo na nga yung batas di ba? Na walang inutos si Kristo na magbigay ng 10% ang mga Kristiyano. Walang ganong utos sa Biblia. Walang ganong utos sa Biblia. Kasi nasa lumang tipan yan. Kung yung utos sa lumang tipan, siyang utos din pala sa bagong tipan, bakit naman may luma at may bagong tipan pa? Sige nga, ba't may luma at may bagong tipan pa? Kung yung utos sa una, siya rin palang utos sa bagong tipan. Tingnan mo, maliwanag naman sa kanila yun eh. Pagbalik ng Japan, ayun, nag-church na naman sila doon. Tapos ngayon, balita ko, nagreklamo na naman, wala na naman silang pera. Naubos na naman sa church at saka sa pamilya. Matigas sa ulo nyo no? Matigas sa ulo. Sa akin, okay lang, magtigas kayo ng ulo. Pag uwi nyo ng Pilipinas, balik uli kayo sa wala, tapos mamatay na lang kayo ng mahirap, wala namang masama ron.
Yun naman sabi ko sa inyo, mamatay na lang kayo ng mahirap. Wala namang masama ron, di ba? Pero huwag ka magre-reklamo na inuubos ng putang inang church mo o inuubos ng pamilya mo yung pera mo. Kasi putang ina ka, ikaw ang may control sa pera mo. Habang nasa iyo, yan, gago. Pag inilabas mo sa kamay mo yung pera mo, wala ka ng control dyan. Wala ka ng control sa church mo, babalik pa ba sa iyo yan? Wala ka ng control sa pamilya mo, babalik pa ba sa yung pera na yan? Wala ka ng control dyan. Ikaw lang ang may control sa pera mo, habang hawak mo pa yung pera mo. Pag pinakawalan mo yung pera mo, huwag ka magpanggap na niloko, ulol. Huwag ka magpanggap na niloko. Yun ang masasabi ko ron. Follow-up question, sister. Wala. Ano? Wala na, sir, kasi yung susunod na question ko nasagot mo rin. Yung umuwi na ng Pilipinas, dyan na lang magtrabaho eh. Ang sarap yung asarin na. Ang sarap yung asarin na. Breadwinner pa more. 10% pa more tithes pa sa mga simbahan ninyong mga putang inang bulaang propeta. Na. Anyway, sir, sa inyo Pilipinas. Hindi ko maintindihan. Ako lang ba yung putang inang nakakahalata na sobrang daming manluloko sa paligid ninyo? Nakakapagtaka, hindi ko naman kilala yung mga kamag-anak ninyo, pero pag nagsasalita ako, parang kala mo, sigurado, kasi nakita ko na sobrang daming tao yan. Tapos pag sinabi ko sa inyo, yung parehas na nakita ko, sobrang daming tao, putang ina nyo, lapat din naman sa inyo, paulit-ulit na lang tayo. Paulit-ulit na lang tayo. Tangina, niloloko kayo ng mga kamag-anak nyo, niloloko kayo ng simbahan ninyo, niloloko kayo ng mga kaibigan nyo, niloloko kayo ng mga tao sa paligid nyo, hindi ba ba obvious? Pag ang tao, ang lapit sa inyo, hinihingi pera nyo, alam mo na ng loloko yan. Tangina naman. Tangina naman. Pag nangungutang sa inyo, alam mo na ng loloko yan. Ngayon sabi mo, hindi naman ikala, hindi talaga lahat. Anong assurance mo ngayon na totoo yung tao na yan? Wala. O, wag mo ibigay pera mo doon. Tapos, simple. Ganun ka simple. Kaya sabi mo, kailangan ikang tumulong sa kapwa. Oo nga, putang ina mo, kailangan niyang tumulong sa kapwa. Magparami ka muna kasi ng sayo, putang ina ka. Magparami ka muna ng sayo. Pag dumami na yung sayo, tsaka mo ngayon itulong sa iba. Tangina, ang gulo ng utak ninyo, ang gulo-gulo ng pepe nyo dyan sa abroad, di putang ina nyo, no? Tangina, nakakabura. Ang sarap pagsasabunutan ng mga bulbul nyo, putang ina nyo. Aray ko. Tawag-tawa ka kayo, tawag-tawa ka, leche ka. Ina mo, isa ka rin eh. Ina isa ka rin, no? Tawag-tawa kayo, no? Ina nyo, no? Anyway, thank you, sir. Sige, bye-bye. Bye-bye daw. Lumubog na kami dito dalawa. Salamat po. Ayusin yung pera nyo, ha? Putang ina nyo, umuwi ka na may pera dito, ha? Thank you, sir. Minsan, dadayuhin namin yung ano nyo. Bibigyan pa ako ng store. hindi totoo. Sige na, huwag na. Bye-bye. Biglang nakatalo. Chika, makakakuha ka pa ng hindi totoo. Tangina mo, nasa abroad ka. Paano ka pupunta rito para kumain ng sinigang? Hindot ka. Anyways, salamat sa oras mo, Pilipinas. Sana marami ka natutunan. Magandang hapon sa inyo. Bye-bye, everybody. I love you all.